Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1887-94. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkatapos nilang bumagsak sa lupa, ang lagim ay bumungad kay Gory at Lewis. Bago pa man magpakita ang may-ari ng boses, napabagsak na niya sila sa kaawa-awang paraan. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng quintessential Saint stage ay maaaring hindi magawa ito. Malamang na ang taong nagsalita ay isang powerhouse ng Saint Celestial stage. Nang isipin nilang dalawa kung paano nila nasaktan ang isang powerhouse ng Saint Celestial stage nang dumating sila sa Upper Province, nabuhay ang takot sa kanilang mga puso habang napuno ng takot ang kanilang mga mata. Senior, hindi namin sinasadyang masaktan ka. Hindi rin namin sinasadyang pumasok sa hardin mo, huminga ng malalim si Alvin at pinakalma ang magulong vital energy at dugo sa kanyang katawan bago magalang na sinabi sa hangin, kagagaling lang namin sa Lower Province. Pagkapasok namin sa Inter-Province Transportation Formation, pinadala kami dito. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, mabilis na sinabi ni Gory, tama na, Senior. Pagkatapos naming mapagtanto na may-ari ang herb garden na ito, agad naming napagpasyahan na umalis sa lugar na ito dahil ayaw naming gumawa ng gulo. Dahil hindi namin sinasadyang masaktan ka, maaari mo ba kaming hayaang umalis, Senior? Bagamat na natiling tahimik si Lewis, isang bakas ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata. Hindi naman sa ayaw niyang magsalita. Gayunpaman, ang mga salitang gusto niyang sabihin ay sinabi ni na Alvin at Gory. Bagamat nakapagsalita na sila, hindi sila nakatanggap ng tugon. Agad namang nagkatinginan ang tatlo na may pilyong ngiti at pag-aalala sa kanilang mga puso. Nagawa ng powerhouse na bumagsak sila sa ganoong kahabag-habag na paraan nang hindi man lang inihayag ang kanyang sarili. Ito ay sapat na upang patunayan ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na maaari nilang labanan. Kahit na ilabas ko ang lahat ng aking mga diskarte at gamitin ang Jasper Celestial Sword, imposible pa rin para sa akin na maging katapat ng powerhouse na ito. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Mula sa Lower Province. Pagkaraan ng mahabang panahon, muling tumunog ang sinaunang tinig. Parang nagtatanong siya sa kanila. Senior, taga Lower Province talaga kami. Kung hindi lang kami biglang sumulpat sa herb garden mo pero sa labas ng galing, matutuklasan mo sana kami base sa kakayahan mo, sabi ni Gory habang sinusubukang purihin ang may-ari ng boses. Dahil lahat kayo ay nakapasok sa lugar na ito nang hindi sinasadya, hindi ko kayo masisisi para dito kaya ililigtas ko ang inyong mga buhay. Muling sabi ng tila sinaunang boses. Nakahinga ng maluwag si Alvin at ang dalawa pa nang mapagtanto nilang ligtas na ang kanilang buhay. Ang ibang tao ay madaling pumatay sa kanila sa kanyang lakas. Kung ganoon, nagpapaalam kami sa iyo, Senior. Tumayo si Alvin at ang kanyang dalawang kasama. Magalang pang ang pinagdikit ni Gory ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Nang hindi na hinintay na tumugon ang powerhouse, bumangon siya sa ere. Boom! Gayunpaman, sa sandaling umangat si Gory sa himpapawid, muli siyang pinabagsak ng parehong enerhiya na lumitaw ng wala saan. Medyo nagalit ito sa kanya. Senior, di ba sabi mo hindi mo kami sinisisi at ililigtas mo ang buhay namin? Sa lakas at pagkakakilanlan mo, hindi ka aabot sa pagbibiro sa amin, di ba? Tila nagrereklamo si Gory nang magsalita siya. Hindi napigilan ni na Alvin at Lewis na sumimangot din. Ang powerhouse na nagtatago sa kanyang sarili ay hindi babalik sa kanyang mga salita, tama ba? Gayunpaman, wala silang kapangyarihan na gumawa ng anuman kahit na nagpasya ang mga powerhouse na bumalik sa kanyang mga salita. Kung tutuusin, magsanib puwersa man silang tatlo, hindi pa rin sapat na mag-iwan ng gasgas sa powerhouse. Sinabi ko na hindi kita sinisisi, at ililigtas ko ang iyong mga buhay. Gayunpaman, dahil ipinadala ka rito ng Inter-Province Transportation Formation, nangangahulugan ito na nakatadhana kang makilala ako. Sa nangyayari, ilang mga manggagawa na nag-aalaga sa hardin na ito para sa akin ay namatay ng biglaang nakatagpo ng hindi maipaliwanag na pagkamatay ilang araw na ang nakakaraan. Dahil dito, lahat kayo ay tutulong sa akin sa oras na gusto mo, tutulungan mo akong lahat ng mga manggagawang ito para sa iyo. Sabi ng boses na parang sinaunang tao.
Si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay natakot nang marinig nila ang mga salita ng powerhouse. Gusto niyang manatili sila at alagaan ang kanyang hardin. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang mga manggagawa ay namatay bigla ang ipinaliwanag pagkamatay. Sa tono niya, parang gusto niyang manatili sila para maging trabahador niya. Ano? Ayaw mo? Kung ayaw mo, ipapadala kita sa kabilang mundo ngayon din. Malamig na sabi ng boses. Pagkatapos, binago niya ang kanyang tono at sinabing, huwag kang masyadong walang utang na loob. Kara-rating mo lang sa Upper Province, kung casual kang mamasyal sa labas, walang nakakaalam kung kailan ka papatayin. Kung mananatili ka sa aking halamanan, bukod sa ligtas, ang kapaligiran ng pagtatanim dito ay mas maganda kaysa sa labas. Maraming tao ang gustong magtanim dito, ngunit ako'y tinatanggihan sila. Tila nagpa siya ang powerhouse na gamitin ang diskarte na carrot and stick. Nang marinig nila ang unang kalahati ng pangungusap, si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay natakot. Alam nilang imposibleng umalis kahit na ayaw nilang mag-asikaso sa hardin. Nang marinig nila ang ikalawang kalahati ng kanyang mga salita, likas nilang naramdaman ang heaven at spirit energy dito. Mabilis nilang natuklasan na ang heaven and earth energy dito ay talagang napakayaman. Ito ay malayong mas mayaman na hindi ito maihahambing sa lower province sa lahat. Gayunpaman, dahil hindi sila nakapunta sa ibang lugar sa upper province, hindi nila alam kung ang kapaligiran ng paglilinang dito ay mas mahusay kaysa sa labas. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na nakakaramdam ng heaven and earth spirit energy na ang heaven and earth spirit energy dito ay sumasalamin sa spirit medicine sa halamanan ng damo. Ang aura na paminsan-minsan ay inilalabas ng spirit medicines ay sumanib din sa heaven and earth spirit energy, na ginagawa itong mas mayaman. Parang hindi siya nagsinungaling sa atin, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Kahit na ganoon ang kaso, hindi nilayo ni Alvin na manatili rito upang magsaka kahit na ang kapaligiran ng pagtatanim dito ay ang pinakamahusay sa upper province. Kung maaari ay ayaw niyang manatili rito ng kahit isang segundo. Ang dahilan kung bakit siya umalis sa lower province at pumunta sa upper province ay upang hanapin ang kanyang fiancée at anak na babae na nakakulong sa fire worship sect. Ang gusto niyang gawin ay pumunta sa fire worship sect para iligtas ang kanyang fiancée at anak na babae. Bagamat sa kanyang kasalukuyang lakas ay imposible para sa kanya na makapasok sa fire worship sect para iligtas ang kanyang fiancée at anak na babae, nagplano siyang pumasok sa fire worship sect at magplano mula roon. Naniniwala siya sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi magiging mahirap para sa kanya na sumali sa fire worship sect. Gayunpaman, kung siya ay makukulong dito, hindi siya makakapunta sa fire worship sect pansamantala. Hindi lang yun, baka mamatay pa siya dito. Paano mapupunta sa pagliligtas ni Kelly at ng kanyang anak kung siya ay namatay? Kung tutuusin, ayon sa may-ari ng herb garden, ang mga naunang trabahador ay biglang namatay ng walang paliwanag. Kung ang isang manggagawa ay namatay ng walang anumang paliwanag, maaaring ito ay nagkataon lamang. Gayunpaman, ang ilang mga manggagawa ay biglang namatay ng walang anumang paliwanag. Nagtataka ito kung ang problema ay nasa hardin ng damo o may-ari nito. Senior. Nagsalita si Alvin sa hangin pagkatapos niyang huminga ng malalim, ang dahilan kung bakit ako napunta sa upper province ay dahil sa isang apurahang negosyo na mayroon ako rito. Kung handa kang umalis, ako, si Alvin, ay magpapasalamat magpakailanman at ibabalik ang pabor na ito sa hinaharap. May utang din kaming pabor sa iyo, Senior, sabi ni Gory at Luis. Bagamat wala silang partikular na kagyat na negosyo dito, alam nilang hindi makabubuti para sa kanila na magtrabaho dito at mag-aalaga sa hardin. Kung maaari, gusto nilang umalis sa lalong madaling panahon. Para sa ilang kakaibang dahilan, naramdaman nila na ang may-ari ng hardin ng damo ay medyo kakaiba. Lalo na nang magsalita siya tungkol sa kanyang mga naunang manggagawa na namatay ng biglaang hindi maipaliwanag na pagkamatay. Agad na umayos ang lamig ng maisip nila kung paano nila maaaring sundin ang yapot ng mga manggagawang iyon. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ang mga naunang manggagawa ay hindi pa nakakapasok sa Eminent Saint stage, hindi nila natiis ang mayamang heaven and earth spirit energy sa herb garden pagkatapos ng ilang oras dito. Sa huli, lahat sila ay sumabog at namatay matapos manatili dito ng 10 taon.
Ang may-ari ng herb garden ay hindi pa rin nagpakilala, ngunit ang kanyang boses ay malinaw na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama. Sa iyong cultivation base, hindi magiging problema para sa iyo na manatili sa loob ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, natural na hahayaan ko kayong lahat na umalis. Sige, desisyon na iyon. Kung nalaman kong sino man sa inyo ang maglalakas loob na tumakas bago matapos ang 10 taon, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng anumang awa. Pagkatapos noon, hindi na nagsalita ang boses. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ni Gory, hindi na tumugon ang may-ari ng herb garden. Para siyang umalis. Sa huli, walang magawa si Gory kay Alvin at nagtanong, "Junior brother Alvin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ano pa ba ang magagawa natin?" Dahil nasabi na niya ang mga ganoong salita, maaari na lamang kaming masunurin manatili dito pansamantala. Ngumiti si Alvin ng mapait. Sa kanilang tatlo, siguradong siya ang pinakasabik na umalis sa lugar na ito. Desperado siyang pumunta sa fire worship sect para iligtas ang kanyang fiancée at anak na babae. Sino ang nakakaalam kung kailan lalabas sa closed-door cultivation ang sect leader ng fire worship sect? Nang panahong iyon, nanganganib ang buhay ng kanyang nobya at anak. Sa sandaling naisip niya ito, ang kanyang puso ay nag-alab sa pagkabalisa. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon na ito, ano ang silbi doon kahit na ang kanyang puso ay nasusunog sa pagkabalisa? Ang lakas ng may-ari ng herb garden ay hindi nila kayang labanan. Imposibleng umalis sila sa pamamagitan ng puwersa. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang silang sumabay sa agos at tingnan kung makakahanap sila ng pagkakataong umalis. Manatili tayo sa ngayon. Sino ang nakakaalam, baka makahanap tayo ng pagkakataong umalis sa loob ng ilang araw. Ipinadala ni Lewis ang kanyang boses sa mga tainga nina Alvin at Gory, at tumango sila. Sa kasalukuyan, ito lang ang magagawa nila. Wala silang choice at all. Dahil dito, nanatili si Alvin at ang dalawa pa sa hardin ng damo. Noong una, wala silang inisip tungkol sa mga spirit grasses at spirit medicine sa herb garden, ngunit pagkatapos ng ilang oras na pananatili, napagtanto nila na ang mga spirit grasses at spirit medicine na ito ay hindi mababang uri. Sa katunayan, kahit si Elder Hal ay nagsabi kung ang mga spirit grasses at spirit medicine na ito ay ibibigay sa kanya, ganap niyang maaayos ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Kahit na sa tulong ng buong Asher Cloud Mansion, nagawa lang niyang maibalik ang isang maliit na bahagi ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Elder Hal, hindi ka nagkakamali, tama. Ang mga spirit grasses at spirit medicine na ito ay wala sa listahan ng mga materyales na sinabi mo sa akin noon, pagmamaktol ni Alvin kay Elder Hal. Ito ay dahil sa pakiramdam niya na parang sinusubukan siya ni Elder Hal na nakawin ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine sa herb garden. Ang aking lakas ay nakarecover pa ng kaunti ngayon. Kung ang mga spirit grasses at spirit medicine na ito ay dinadalisay ng aking Sun True Origin, ang mga ito ay maaaring ibahin sa purong estado ng enerhiya at magamit upang ayusin ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sagot ni Elder Hal. Nang marinig ito ni Alvin, ngumiti lang siya ng pilit. Kahit na, hindi ako makahawak ng kahit isang halaman dito. Kung gagawin ko, tiyak na mamamatay ako ng walang pag-aalinlangan. Kahit sina Senior Brother Gory at Palace Master Brooks ay madadamay din. 1888. Matagal nang napansin ni Alvin na ang mga spirit grasses at spirit medicine sa herb garden ay hindi simple. Gayunpaman, kahit na gayon, hindi siya nang-ahas magkaroon ng anumang mapag-imbot na pag-iisip patungo sa mga spirit grasses at spirit medicine sa herb garden. Ito ay dahil ang may-ari ng herb garden ay isang makapangyarihang nilalang na tila nasa Saint Celestial stage. Bagaman imposible para sa kanya na bantayan ang hardin ng damo sa lahat ng oras, sa kasalukuyang lakas ni Alvin, imposible para sa kanya na sabihin kung kailan sila pinagmamasdan ng may-ari ng halamanan ng damo. Parang paglalaro lang ng apoy kung pagnanasaan niya ang spirit grasses at spirit medicine sa herb garden. Buti na lang kung papalarin siya at hindi nahuli. Gayunpaman, tiyak na mamamatay siya kung siya ay nahuli. Higit pa rito, maaaring isangkot din ito sina Gory at Lewis. Sigurado akong alam mo ang tungkol sa mga benepisyong ay dudulot ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, tama? Hindi ka ba natutokso?
Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Elder Hal. Kung siya ay banayad na naghuhukay kay Alvin kanina, sa kasalukuyan, siya ay direktang naghuhukay sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, ngumiti si Alvin ng mapait. Elder Hal, natural, alam ko ang mga benepisyong may dudulot sa akin ng ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Pinangarap kong maibalik din ang ika-4 na antas. Gayunpaman, hindi ko talaga mahawakan ang mga spirit grasses at spirit medicine sa herb garden na ito. Ang boses ni Alvin ay may bahid ng pakiramdam ng kawalan ng magawa ng magsalita siya. Bakit? Tanong ni Elder Hal. Sabi ni Alvin, bagaman hindi ko pa nakikita ang may-ari ng herb garden hanggang ngayon, base sa teknik na ginawa niya dati, masasabi kong malamang na nasa Saint Celestial stage siya o mas mataas. Sa kanyang lakas, hindi ko masasabi kung pinagmamasdan niya tayo. Sino ang nakakaalam kung kailan niya tayo pinapanood? Kung ipagsapalaran ko ito at matatalo si Master, hindi lang siya maaaring magalit. Kahit na hindi niya ako naabutan na nagnakaw ng spirit grasses at spirit medicines, siguradong paghihinalaan niya tayo kapag nakita niyang nawawala ang mga iyon. Umiling siya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Hindi mahirap lutisin ang mga problemang kasasabi mo lang, sabi ni Elder Hal pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, kaya mo ito. Pagkatapos, sinabi ni Elder Hal kay Alvin ang tungkol sa kanyang plano. Nang marinig iyon, agad na nanliit ang mga mata ni Alvin. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang nagtanong, Elder Hal, hindi ba ito masyadong delikado kung hindi siya mahuhulog sa ating panlilinlang? Hindi lang ako si Senior Brother Gory, Palace Master Brooks, at ako ay hindi makakatakas, ngunit tayo ay papatayin dahil sa galit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ang planong ito ay walang kamali-mali sa akin. Determinadong sumagot si Elder Hal. Matagal na hindi tumugon si Alvin kaya alam ni Elder Hal na nag-aalinlangan pa rin siya. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang pagkakataong ito ay mahirap makuha. Kung palalampasan mo ito, imposibleng makahanap ka ng isa pang pagkakataon upang ayusin ang ika-4 na antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa maikling panahon sa hinaharap. At saka, kung ang planong ito ay matagumpay, bukod sa pagkakaroon ng buong hardin ng spirit grasses at spirit medicine sa iyong sarili, ikaw at ang iyong mga kasamahan ay makakapagsabi sa akin na makatakas mula dito. Ang pananatili mo rito ng 10 taon. Tinukso pa ni Elder Hal si Alvin sa kanyang mga salita, na naging sanhi ng pagkagulo ng isip ni Alvin. Nabanggit na niya ang sitwasyon ni Kelly kay Elder Hal noon kaya alam ni Elder Hal ang tungkol sa bagay na iyon. Elder Hal, naniniwala ako sa iyo. Matapos pakinggan si Elder Hal, si Alvin na nag-aalinlangan ay nakadikit lamang ang kanyang mga ngipin habang nagpasya siyang sumama sa plano ni Elder Hal na nakawin ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine sa herb garden. Hindi lamang iyon, ngunit maaari nilang samantalahin ang pagkakataong ito upang makatakas sa masamang pagkakahawak ng taong ito na tila nasa Saint Celestial stage. Gaya nga ng kasabihan, pabore ng kapalaran ang matapang. Kasabay ng tulong ni Elder Hal, naramdaman ni Alvin na medyo mataas ang kanilang tagumpay. Kung paano sinabi ni Elder Hal na ang plano ay ganap na walang kaparerekon, hindi talaga siya naniniwala dito. Pagkatapos ng lahat, walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung nagkamali sila sa kritikal na sandali, mawawala sa kanila ang lahat. Bagaman naniniwala ako sa iyo, Elder Hal, hindi ibig sabihin na paniniwalaan ako ni Senior Brother Gory at Palace Master Brooks. Kung tutuusin, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa ating buhay kaya hindi natin kayang maging pabaya. Sabi ni Alvin. Sigurado akong hindi kanila tatanggihan kung sapat ang iyong tiwala sa sarili, sagot ni Elder Hal. May tiwala siya kay Alvin. Ayokong gumawa ng anumang pangako, ngunit susubukan ko ang aking makakaya. Dahil lang sa tiwala si Elder Hal kay Alvin, hindi ito nangangahulugan na nakaramdam ng tiwala si Alvin. Dahil dito, hindi siya nangako ng anuman kay Elder Hal. Gayunpaman, nagulat si Alvin, pagkatapos niyang sabihin kina Gory at Louis ang tungkol sa plano ni Elder Hal, agad silang sumang-ayon dito. Hanggat malalaman mo kapag hindi niya tayo pinapanood, gagana ang planong ito, sagot ni Louis. Sa tingin ko ay gagana rin ito, sabi ni Gory. Walang mga plano na ganap na walang kabuluhan.
Bagamat ang plano ay tila walang mga depekto, sino ang makakagarantiya na walang anumang problemang lalabas sa ibang pagkakataon? Dapat ninyong dalawa itong pag-isipang mabuti, tugon ni Alvin. Napag-isipan ko na ito ng mabuti. Imbes na makulong ako dito ng 10 taon, mas gugustuhin ko pang makipagsapalaran. Hindi lang iyon, pero kung alam mong hindi niya tayo sinusubaybayan, malaki ang posibilidad na makatakas tayo. Dagdag pa ni Luis. Tama. Bagamat mapanganib, gusto ko pa rin kunin ang panganib na ito. Sumang-ayon si Gory kay Luis. Dahil pareho kayong sumang-ayon dito, gagawin namin ang aming plano bukas, sabi ni Alvin nang hindi kumikibo nang makita niya ang determinasyon ni na Luis at Gory sa kabila ng kanyang babala. Oo naman. Sige. Tumanggo sina Gory at Luis bilang pagsang-ayon. Wala silang anumang pagtutol. Hindi lang iyon, may bakas ng excitement sa kaibuturan ng kanilang mga mata habang inaabangan ang plano bukas. Noong gabing iyon, tinalakay ni Alvin ang mga detalye kay Elder Hal at tinapos ang bawat hakbang ng plano. Walang pagkakamali sa plano bukas. Nang dumating ang hating gabi ay tumigil si Alvin sa pakikipag-usap kay Elder Hal. Desidido siyang ibigay ang lahat bukas para maiwasan ang anumang pagkakamali. Nang lumiwanag ang langit, sa wakas ay dumating na ang araw. Binaawi niya ang kanyang divine consciousness. Magsisimula na ang plano. Si Alvin na orihinal na nag-aalaga sa spirit grasses at spirit medicine ay masunuri na biglang nakarinig ng sinaunang tinig na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Boses iyon ni Elder Hal. Ngayon na. Nang marinig ang mga salita ni Elder Hal, agad na ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kina Gory at Luis, inutusan silang dalawa na kumilos. Maya-maya pa, 3 sa kanila ang kumilos at nawala sa kanilang mga pwesto. Whoosh! 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 Sa sumunod na sandali, umihip ang malamig na hangin sa hardin ng damo. Si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay gumagalaw sa hardin ng damo. Ang spirit grasses at spirit medicines ay nagugat mula sa lupa sa kanilang kalagayan. Para silang kayeg ng mga balang. Paminsan-minsan, ipapasa ni na Gory at Luis ang lahat ng trepeyo ng digmaan sa kanilang mga kamay kay Alvin. Iminungkahi ito ni Alvin dahil mayroon siyang paraan ng pag-iimbak ng spirit grasses at spirit medicine sa isang lugar na hindi spatial ring. Ito ay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Natural, wala siyang sinabi kay Gory o Luis tungkol sa 7 Treasures Exquisite at hindi rin niya binanggit na kaya niyang itago ang mga spirit grasses at spirit medicine na iyon ang hindi nalaman. Sinabi lang niya na mayroon siyang paraan upang sirain ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine sa herb garden nang walang natuklasan ang may-ari ng herb garden. Ito ang unang hakbang ng plano. Kung hindi nila nakumpleto ang unang hakbang, hindi nila magagawang magpatuloy sa pangalawang hakbang. Sa kanilang lakas, inabot lamang sila ng 15 minuto upang mabunot ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine sa napakalaking herb garden. Ang halamanan ng damo ay magulo nang sila ay tapos na. Senior. Isa itong sakuna. Ang spirit grasses at spirit medicine ay ninakaw na lahat. Matapos magtinginan si Alvin at ang dalawa pa, malakas na tinawag ni Gory ang may-ari ng hardin ng damo. Puno ng pag-aalala ang tono niya. Kailangang sabihin ng isa na naglagay siya ng isang magandang palabas. Ang boses ni Gory ay orihinal na malakas, kasama ng enerhiya ng Divine Saint Stage, agad nitong inalerto ang may-ari ng herb garden. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Alvin at ng kanyang dalawang kasamahan ang may-ari ng hardin ng damo. Ang may-ari ng herb garden ay isang payak na mukhang matandang lalaki na medyo mukhang pantas mula sa malayo. Gayunpaman, sa sandaling ito, namumula ang mga mata ng matanda habang nakatitig sa kalat sa kanyang halamanan ng damo. Nagsimulang uminit ang mukha niya. Halatang galit na galit siya. Senior, ang taong iyon ay nakatakas sa timog. Baka mahuli mo siya kung hahabulin mo siya ngayon. Sina Alvin, Gory, at Luis ay nag-aalalang tumingin sa matanda at hinimok siya. Sa sandaling ito, natatakpan sila ng alikabok at dumi na tila sila ay inatake. Matapos huminga ng malalim ang matanda, tumingin siya kay Alvin at sa dalawa niyang kasama. Alisin ang pagmamayari ng iyong spatial ring at ibigay ito. Hindi pinakinggan ng matanda ang panawagan ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama.
Sa halip, inutusan niya silang ibigay ang kanilang special rings. Nagmamadali siyang nagsalita na para bang sabik siyang makuha ang kanyang mga kamay sa kanilang special rings. Natural, ito ay dahil gusto niyang tiyakin na ang pagkawala ng spirit grasses at spirit medicine ay walang kinalaman kay Alvin at sa kanyang dalawang kasama bago niya hinabol ang salarin na nagnakaw ng kanyang spirit grasses at spirit medicines. Nang marinig ang mga salita ng matanda, sumimangot si Alvin at ang kanyang dalawang kasama. Gayunpaman, ang titig ng matanda ay kasing talas ng mga kutsilyo. Wala silang choice kundi tanggalin ang kanilang pagmamay-ari sa kanilang special rings bago ito ibigay sa matanda. Matapos matanggap ang special rings, pinalawak ng matanda ang kanyang makapangyarihang divine consciousness at sinimulang hanapin si Alvin at ang kanyang dalawang kasamahan upang matiyak na wala silang ibang special ring sa kanila. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsigawin ng blood ownership claim sa tatlong special ring. Nang matuklasan niyang walang spirit grasses o spirit medicines mula sa kanyang herb garden sa special rings, naging malungkot kaagad ang kanyang ekspresyon. Humph! Habang siya ay malamig na sumangot, inalis ng matanda ang pagmamay-ari sa tatlong special ring at ibinalik ito sa kanila bago siya agad lumipad patungo sa timog. Sa isang iglap lang ay nawala na sa kanilang mga mata ang matanda. Gayunpaman, bigla siyang sumulpot sa isang sulok kung saan siya nakatago sa kanilang tatlo habang malamig niyang tinitigan ang mga ito. 1889. Nagtatago siya at pinagmamasdan kayong tatlo. Habang nagtatago ang matandang lalaki at pinagmamasdan si Alvin at ang kanyang dalawang kasama, ang boses ni Elder Hal ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Alvin sa isang napapanahong paraan. Agad na ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kina Gory at Louis. Magsimula ka ng umarte. Umaarte. Nang marinig ang voice transmission ni Alvin, Gory man o Louis, parehong natigilan silang dalawa. Ang powerhouse na nagnakaw ng spirit grasses at spirit medicines kanina ay talagang may napakabilis na bilis. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi ko man lang namalayan ang nangyayari, at ninakaw na niya ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine, sabi ni Alvin habang nakatingin kay Gory at Louis na may ekspresyon ng hindi paniniwala at pagkalito sa kanyang mukha. Parang may nagnakaw talaga ng spirit grasses at spirit medicines. Buti na lang at hindi natin sinubukang pigilan o kaya'y pinalipad tayo. Kung tutuusin sa ekspresyon niya, natatakot ako na mapatay niya tayo kapag sinubukan natin siyang pigilan. Sabi ni Gory na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang malakas siya. Siguro kung katapat niya ang may-ari nitong herb garden. Kung hindi niya siya maabutin, natatakot akong mawala lahat ng spirit grasses at spirit medicine. Tumango si Louis. Si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay nagpatuloy sa pag-uusap na parang hindi nila alam na may nakikinig sa kanila. Ang kanilang mga salita ay tila tunay na ang matandang nagtatago ay naniwala sa kanilang mga salita at sa wakas ay nakadama ng kaginhawahan. Sa sumunod na sandali, agad siyang lumipad sa direksyong timog. Whoosh! Lumipad ang figure ng matanda at nag-iwan ng makalangit na landas sa kalangitan. Nakakatakot ang bilis niya. Ilang taon na ba mula nang may nang-ahas na galitin ako, Finnegan? Kahit sino ka pa, mamamatay ka sa paghawak sa mga gamit ko. Malamig na kumikinang ang mata ng matanda. Finnegan. Kung ang isang tao mula sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land ay nakarinig ng pangalang ito, sila ay magugulat. Ang Haring Medisina, si Finnegan, ay isang sikat na makapangyarihang walang sekta na magsasaka sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Bukod sa pagiging quasi-celestial grade Saint Refinement Master na dalubhasa sa Medicine Dao, isa rin siyang sectless cultivator na nirerango sa top 300 sa Supreme Saint Rankang. Bagamat iyon ang nangyari, hindi sumagi sa isip ni Finnegan na siya ay niloko ng tatlong kasamahan na nagmula sa Lower Province. Siya ay naloko dahil hindi niya inaasahan na maramdaman ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama ang kanyang divine consciousness at alam niyang nagtatago siya. Si Finnegan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas. Natural, ito ay dahil hindi sumagi sa isip ni Finnegan na si Alvin ay may isang tulad ni Elder Hal na tumulong sa kanya. Kung alam niya ang tungkol kay Elder Hal, pinasumpa sana niya si Alvin at ang kanyang dalawang kasama sa panunumpa ng parusa sa kidlat sa halip na subaybayan lamang sila ng mag-isa upang makita kung magnanakaw sila ng mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila.
Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa yugto ni Finnegan, magiging ugali na nila na gawin ang mga bagay sa kanilang sarili. Ang panunumpa ng parusa sa kidlat ay hindi ang unang bagay na papasok sa kanilang isipan maliban kung wala silang ibang pagpipilian. Nahuli sana si Alvin kung hindi ito ang kaso. Sa sandaling umalis si Finnegan, ipinaalam ni Elder Hal kay Alvin ang tungkol dito. Agad na sinenyasan ni Alvin sina Gory at Louis na umalis. Umalis na siya sa timog. Hindi na siya babalik pansamantala. Pumunta tayo sa kanluran sa pinakamabilis nating bilis. Maglakbay tayo ng 1 buwan bago tayo magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Oo naman. Sa sandaling ito, sina Gory at Louis ay parehong tumingin kay Alvin at naghintay para sa kanyang pagtuturo. Matapos silang tatlo ay umangat sa himpapawid, lumipad sila kanluran ng hindi man lang lumilingon. Hindi sila naglakas loob na huminto kahit saglit. Buti na lang sinuri ng matandang lalaki ang aming spatial rings at nagtago sa dilim para makarinig sa amin. Kung hiniling niya sa amin na manampas sa panunumpa ng parusa sa kidlat, lahat tayo ay namatay. Sabi ni Gory habang naglalakbay sila. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya. Talaga. Ipinahayag ni Louis ang kanyang pagsang-ayon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Gory, siya ay pinagpawisan ng malamig. Ito ay talagang isang malapit na tawag. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi man lang sumagi sa kanyang isipan na bubunutin namin ang lahat ng spirit grasses at spirit medicine sa kanyang herb garden kapag hindi niya kami pinapanood. Sigurado akong hindi niya inaasahan na masasabi ni Junior Brother Alvin na siya ay nagtatago o nagdadrama kami, sabi ni Gory habang nakatingin kay Alvin na may paghanga sa kanyang mga mata. Tama iyan. Tumanggaw din si Louis. Hanggang ngayon, hindi pa rin maisip ni Louis kung paano nalaman ni Alvin kung kailan hindi sila pinapanood ng may-ari ng herb garden. Hindi niya akalain na naramdaman ni Alvin ang divine consciousness ng may-ari ng herb garden. Ang kanyang cultivation base at divine consciousness ay mas malakas kaysa kay Alvin, ngunit kahit na hindi niya makita ang divine consciousness ng may-ari ng herb garden. Gayunpaman, dahil walang sinabi si Alvin tungkol dito, siya at si Gory ay may sapat na katinoan upang hindi siya tanungin tungkol dito. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang sikreto. Hindi nagsalita si Alvin habang nakikinig siya sa palitan ni Gory at Louis. Pinagpawisan siya ng kanilang mga salita dahil nag-aalala rin siya sa bagay na ito bago ito. Elder Hal, bakit sigurado ka na hindi niya tayo ay papasumpa sa panunumpa ng parusang kidlat? Hindi naiwasang tanungin ni Alvin si Elder Hal. Dati, ipinahayag niya ang kanyang pag-aalala kay Elder Hal. Siya ay nag-aalala na ang may-ari ng halamanan ng damo ay magpapasumpa sa kanila sa panunumpa ng parusang kidlat. Gayunpaman, tiwala si Elder Hal na ang may-ari ng herb garden ay hindi magpapasumpa sa kanila sa panunumpa ng parusang kidlat. Tiniyak niya kay Alvin upang ituloy niya ang plano. Bagamat bahagyang nababalisa si Alvin, nagpasya siyang makipagsapalaran. Sa huli, ito ay nagbunga. Siya ay matagumpay na nakatakas mula sa may-ari ng halamanan ng damo. Kanina, sobrang saya niya na pansamantala niyang nakalimutan ang tungkol dito. Nang marinig niya ang mga salita ni Gory at Louis, naalala niya ang tungkol sa dati niyang pag-aalala na nag-udyok sa kanya na tanungin si Elder Hal. Dahil ito sa mindset ng isang malakas na powerhouse, sagot ni Elder Hal. Ang mindset ng isang malakas na powerhouse. Naguguluhan si Alvin. Sa may-ari ng herb garden, 3 sa inyo ay mga langgam lang sa kanya. Kung gusto niya ng impormasyon mula sa inyong 3, hindi na niya kailangang umasa sa panunumpa ng parusa sa kidlat, sabi ni Elder Hal bago siya nagtanong, subukan mong isipin ito. Kung ikaw ang nasa posisyon niya, maiisip mo ba na hilingin sa 3 tao na sa tingin mo na langgam na manampa sa kidlat? Natahimik sandali si Alvin nang marinig ito. Sinubukan niyang ilagay ang kanyang sarili sa posisyon ng may-ari ng hardin ng damo. Natuklasan niyang aasa rin siya sa sarili niyang lakas at hindi aasa sa panunumpa ng parusang kidlat. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ako ng isang tulad ni Elder Hal na tutulong sa akin. Siguradong pagsisisihan niya ang kanyang desisyon. Nang bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ni Elder Hal ng mindset ng isang malakas na powerhouse.
Sila ay mayabang at minamaliit ang iba dahil sa kanilang tiwala sa sarili nilang lakas. Bukod dito, sinong mag-aasam na ikaw ang nagtataglay ng 7 Treasures Exquisite Pagoda at makakapag-imbak ng mga ninakaw na gamit doon? Ngumiti si Elder Hal. Kahit ano paman, salamat sa iyo na nakaahon kami sa gulo, Elder Hal. Salamat. Si Alvin ay taos-pusong nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Elder Hal. Bagamat siya ang may-ari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, at maituturing siyang master ni Elder Hal dahil siya ang pagoda spirit ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, hindi niya kailanman itinuring si Elder Hal bilang kanyang subordinate. Mula sa simula hanggang sa huli, palagi niyang tinatrato si Elder Hal bilang kanyang senior. As it turned out, tama ang naging desisyon niya. Dahil dito, palagi siyang tinutulungan ni Elder Hal ng walang pag-aalinlangan at hindi nag-iingat ng mga bagay sa kanyang sarili. Sa ika-10 araw ng si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay naglalakbay sa kanluran, si Finnegan na patungo sa timog ay hindi pa rin nahuli ang taong nanakawan mula sa kanyang hardin ng damo. Bukod dito, wala siyang nakitang anumang bakas ng tao. Huwag mong sabihin sa akin ang lakas ng taong ito ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Tumayo si Finnegan sa hangin at tumingin sa ibaba niya na may nakakatakot na seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Habang iniisip niya ito, pakiramdam niya ay imposible. Mayroon lamang halos 200 katao sa buong Upper Province ng Dao Marshall Saint Land na ang lakas ay hindi mas mababa sa kanyang lakas. Bukod doon, lahat sila ay sikat na powerhouse sa Supreme Saint Rangkang. Imposible para sa mga taong iyon na yumuko ng napakababa at gumawa ng gayong palihim na pagkilos. Bukod dito, sa mga mata ng mga powerhouse na ito, kahit na ang mga spirit grasses at spirit medicine na kanyang itinanim ay mabuti, hindi ito sapat para sa kanila na ipagsapalaran na masaktan siya. Sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, siya ay nirerango sa ika-300 sa mga tuntunin ng lakas. Gayunpaman, tungkol sa Medicine Dao, bilang quasi-celestial grade Saint Refinement Master, maaari siyang ituring na nasa nangungunang 3 sa lahat ng Medicine Dao Saint Refinement Masters sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi katumbas ng laga para sa sino man na masaktan siya para lang sa spirit grasses at spirit medicines. Maaaring ang taong iyon ang gumawa nito. Biglang nanlamig ang tingin ni Finnegan. Sa dinami-dami niyang karibal, isa lang ang mas malakas sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura ni Finnegan ang posibilidad na ito. Sandali lang. Hindi hihigit sa 5 tao sa buong Upper Province ang nakakaalam sa lokasyon ng aking hardin ng damo. Imposibleng gawin ito ng taong iyon. Isa na lang ang posibilidad na natitira, may hindi tama sa 3 langgam na iyon mula sa Lower Province. Agad na napalingon si Finnegan nang maisip niya ito. Pagbalik niya sa kanyang halamanan ng damo, natuklasan niya ang 3 tao na itinuring niya mga langgam na matagal nang umalis sa halamanan ng halamanan. Bukod dito, sa kabila ng kanyang masusing paghahanap sa hilaga, silangan, at kanluran, wala siyang makitang bakas ng 3 lalaki. Sa sandaling ito, sigurado siyang nakatakas na ang 3 lalaking iyon mula sa Lower Province. Tumakas talaga sila. Nagawa rin kaya nila ito. Lumitaw sa mga mata ni Finnegan ang layuning pumatay. Gayunpaman, hanggang ngayon, alam lang ni Finnegan na 3 sa kanila ang nakatakas. Hindi siya sigurado kung sila ang nagnakaw ng spirit grasses at spirit medicine sa kanyang herb garden. Una sa lahat, hindi niya akalain na silang 3 ay maglalakas loob na gawin iyon sa ilalim ng kanyang pagbabantay dahil hindi nila maramdaman kapag sinusubaybayan niya sila. Pangalawa, hindi niya akalain na nagdadrama ang mga ito nang itago niya ang sarili niya at pinagmamasdan sila dahil hindi niya akalaing mararamdaman ng mga ito ang presensya niya. Gayunpaman, kahit na hindi nila nakawin ang spirit grasses at spirit medicines, sa tingin nila ay talagang naglakas loob silang suwayin ang utos ko at tumakas. Siguradong mamamatay sila kapag nakatagpo ko sila sa hinaharap. Hinatulan ni Finnegan ang kamatayan ng 3 sa kanyang puso. 1890. Sino to? Kung iisipin, ang taong iyon ay talagang nangangahas na manakawan mula sa aking Finnegan, halamanan ng damo. Damn it! Damn it! Hindi pa rin maisip ni Finnegan kung sino ang nanakawan sa kanyang halamanan ng halamanan kahit na matagal na niya itong pinag-isipan. Napuno ng galit at pagkabigo ang kanyang puso.
Nakayapak na lang niya ang kanyang mga paa sa galit sa huli. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng kung sino sa dilim. Hindi niya alam kung paano ang sumampal sa kanya. Pakiramdam niya ay nakalunok siya ng mapait na tableta. Ang kahangahangang hari ng medisina, si Finnegan, ay kailangang dumanas ng kahihiyang ito sa katahimikan. Kung kumalat ang balita tungkol dito, magdudulot ito ng kaguluhan sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Samantala, hindi alam ni Alvin at ng kanyang dalawang kasamahan na nakatakas mula sa halamanan ng damo na ang matandang nagpakulong sa kanila ay isang sikat na tao sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land. Kung hindi dahil sa katotohanang ayaw ni Finnegan na mapigil ng mga patakaran, makakamit niya ang isang pambihirang posisyon kung pupunta siya sa isa sa 3 dakilang sekta. Igagalang pa nga siya ng husto doon. Marahil, ang kanyang lakas ay hindi gaanong makikinabang sa alinman sa 3 sekta. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay sa medicine daw ay isang bagay na hindi maihahambing ng sinuman. Nagpatuloy sina Alvin, Gory, at Louis sa kanluran at huminto lamang pagkatapos nilang maglakbay ng 1 buwan. Sa loob ng 1 buwang ito, nakatagpo sila ng maraming tao na gustong pumatay sa kanila. Maraming mga powerhouse sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land at kabilang dito ang mga ruffian. Upang makakuha ng mas maraming kayamanan, ang mga bastos na ito ay nagtago ng kanilang mga sarili upang tambangan at patayin ang mga dumadaan, na ninakawan ang mga gamit ng mga dumadaan. Gayunpaman, karamihan sa mga ruffian na nakatagpo nila ay madaling hinarap ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama dahil ordinaryo lang ang kanilang lakas. Minsan lang sila nakatagpo ng 2 magulo na ruffians na Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivators. Isa sa Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivators ay may isang paapa sa Mastery Exemplary Saint Stage. Ang kanyang lakas ay kapantay ni Louis. Noong nag-away sila, nagkaroon sila ng draw. Wala ni isa sa kanila ang makapangibabaw. Nang matuklasan ni Louis na hindi niya maabala ang kanyang kalaban para harapin ang isa pang Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivator, agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Louis. Nang makita niyang si Alvin ay nagbagong anyo bilang isang maalamat na Dragon Warrior at pinatay ang isa pang Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivator sa ilang mga galaw lang ay nagliwanag ang kanyang ekspresyon. Dahil sa katotohanang pinatay ni Alvin ang isa sa Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivator, nagambala ang kanyang partner. Dahil sa isang sandali ng pagkagambala, siya ay pinatay ni Louis na ang lakas ay kapantay niya. Maituturing na siya ay namatay ng walang kabuluhan. Ang kanyang lakas ay kapantay ni Louis. Gayunpaman, dahil sa pagkagambala sa pagkamatay ng kanyang kapareha, pinatay siya ni Louis. Napakalakas talaga ni Alvin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Louis na hindi siya ang pinakamalakas sa kanilang maliit na grupo ng 3. Ang pinakamalakas na tao ay si Alvin, isang martial cultivator na ang cultivation base ay nasa tuktok ng Divine Saint Stage. Ito ay 2 yugto na mas mababa kaysa sa kanyang cultivation base. Hindi niya alam na ang tunay na cultivation base ni Alvin ay hindi talaga sa tuktok ng Divine Saint Stage kundi sa Eminent Saint Stage sa halip. Sa aking kasalukuyang lakas, kasama ng aking kakayahan kapag ako ay naging isang 9-clawed Dragon Warrior at lahat ng aking iba pang mga diskarte, kahit na ang isang Intermediate Exemplary Saint Stage Martial Cultivator ay hindi makatiis ng higit sa ilang galaw mula sa akin. Kung ikukumpara sa karamihan ng Mastery Exemplary Saint Stage powerhouses, mas malakas din ako. Para bang ang lakas ko ay nasa tuktok ng huwarang stage ng santo. Mas naunawaan ni Alvin ang lakas na taglay niya pagkatapos ng labanang iyon. Sa isang lumang lungsod sa kanluran ng Upper Province na nakaranas ng mga pagbabago sa buhay, si Alvin at ang kanyang 2 kasama ay nakahanap ng isang ina matutuluyan pansamantala. Pagkatapos noon ay naghanap na sila ng kainan na makakainan at maiinom. Natural, ang kanilang pangunahing layunin ay hindi kumain at uminom. Kapag ang lakas ng isang tao ay umabot na sa yugto ni Alvin at ng kanyang 2 kasamahan, hindi masyadong makakaapekto sa isa kung ang isa ay hindi umiinom o kumain. Ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa isang restaurant ay upang malaman kung nasaan sila. Sa loob ng 1 buwang ito, hindi sila nang ahas na magpahinga. Dahil sa kadahilanang ito, hindi nila alam kung nasaan sila sa sandaling ito.
Apat na mukhang magaspang na lalaki ang nakaupo malapit sa kanilang mesa habang nag-uusap sila. Ang isa sa kanila ay biglang nagsabi, "Hoy! Narinig mo ba? Ang Devil Seal Tablet ay lumitaw muli." Ang Devil Seal Tablet. Hindi ba't lumitaw ito 5 taon na ang nakalilipas sa Lower Province? Maraming tao mula sa Upper Province ang pumunta sa Lower Province, ngunit lahat sila ay bumalik na walang dala, sigaw ng isa pa sa mga lalaki. Narinig ko na rin ang balitang ito. May sabi-sabi na ang Devil Seal Tablet ay nasa pag-aari ng isang binata. Gayunpaman, tila nawala siya ng walang bakas, sabi ng isa pang lalaki. Luna na ang iyong balita. Hindi pa nagtagal, ang binata na nagtataglay ng Devil Seal Tablet ay muling lumitaw sa Lower Province. Sa lumabas, siya ang young mansion master ng isang quasi-third-rate na puwersa, ang Asher Cloud Mansion, sabi ng ika-4 na lalaki sa grupong iyon. Asher Cloud Mansion. Narinig ko na ito dati. Isa itong top-tier na puwersa sa Lower Province at ang mansion master na si Raymond ay bihirang henyo din. Gayunpaman, hindi ako makapaniwala na ang binata na may hawak ng Devil Seal Tablet dati ay ang young mansion master ng Asher Cloud Mansion. Bahagyang nagulat si Alvin nang marinig niya ang kanilang talakayan. Hindi niya inaasahan na kilala ng mga taga-Upper Province kung sino ang kanyang ama. Ang Asher Cloud Mansion ay isang top-tier na puwersa sa Lower Province, ngunit wala ito sa Upper Province. Dahil nalantad ang pagkakakilanlan ng binata, sigurado akong hindi niya makakahawak ng matagal sa Devil Seal Tablet. Tama ka. Ang Devil Seal Tablet na iyon ay inagaw ni Elder Zoro mula sa Black Ketresek. Zoro. Wow! Ang bilis talaga niyang kumilos. Tapos, ibig sabihin, ang Devil Seal Tablet ay nasa Black Ketresek na ngayon. Nang makinig si Alvin sa talakayan ng 4 na lalaki, naalala niya ang pangyayaring naganap sa Asher Cloud Mansion. Malinaw niyang naalala kung gaano kauhaw sa dugo at mayabang si Elder Zoro mula sa Black Ketra. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Nang makita ito, nagkatinginan sina Gory at Luis. Gayunpaman, nanatili silang tahimik. Alam nilang walang kabuluhan ang sasabihin nila. Mas mabuting manahimik na lang sila. Marahil, mas mabilis na babalik sa normal si Alvin sa ganoong paraan. Habang nagbabago ang paksa ng talakayan, unti-unting lumuwag ang ekspresyon ni Alvin. Narinig ko na natagpuan ang Saint Girl na nawala matapos siyang italaga ng Saint Sect. Isang mahinang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin at nakatawag ng kanyang atensyon. Ito ay dahil alam niyang ang Saint Sect na sinasabi ng taong iyon ay ang Fire Worship Sect. Ang Fire Worship Sect ay tinukoy bilang isang Saint Sect dahil ito ang kanlurang rehiyon ng Upper Province, at ang kanlurang rehiyon ay ang teritoryo ng Fire Worship Sect. Dahil dito, ang Fire Worship Sect ay tinukoy din bilang isang Saint Sect sa kanlurang rehiyon. Kung sino man ang pumunta sa Western Region ay i-refer ang Fire Worship Sect bilang isang Saint Sect. Matapos malaman ni Alvin na siya ay nasa teritoryo ng Fire Worship Sect, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya inaasahan na darating siya sa kanlurang rehiyon, ang teritoryo ng Fire Worship Sect, kaya hindi nagtagal ay nakarating na siya sa Upper Province. Ang Saint Girl ng Saint Sect na nawala. Nakataas ang isang kilay ni Alvin habang kumikislat ang kanyang puso. Kelly. Noong siya ay nasa Lower Province pa ng Dao Marshall Saint Land, narinig niya mula sa kanyang ama na si Kelly ay tila hinirang bilang isang Saint Girl ng sect leader ng Fire Worship Sect noong unang panahon. Walang nakakaalam kung paano siya lumitaw sa Cloud Continent. Mula noon, ipinadala ng Fire Worship Sect ang kanilang mga tauhan upang hanapin si Kelly kung saan-saan, kabilang ang Lower Province, ngunit wala itong resulta. Natagpuan lamang si Kelly nang matagpuan siya ng kanyang kambal na kapatid sa Cloud Continent at binawi siya. Oo, natagpuan na siya. Gayunpaman, narinig ko na dahil lumaki siya sa labas, gumawa siya ng imoralidad at nanganak ng isang anak na babae. Sa kasalukuyan, hinihintay ng enforcement hall na lumabas ang sect leader mula sa closed-door cultivation bago sila magpasya kung ano ang gagawin sa mag-ina. Acted immorally. Hindi ba medyo masakit ang mga salita mo? Sa pagkakaalam ko, ang Saint Girl ay isang sanggol pa nang mawala siya sa sekta. Sa madaling salita, hindi niya alam na siya ang Saint Girl ng Saint Sect.
Paano niya nalaman na kailangan niyang panatilihing buo ang kanyang kailan isang puri? Huwag kang maingay. Kapag nalaman ng Saint Sex Enforcement Hall na nagsalita ka ng mga ganyang salita, hindi ka nila bibitawan. Nakatingin lang ako sa katotohanan. Ang mahinang boses ay pumasok sa mga tainga ni Alvin at ginawang malungkot muli ang kanyang ekspresyon ng may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nag-aalala pa rin siya tungkol sa kaligtasan ng mag-ina nang marinig niya ang mga sumusunod na salita. Ang Saint Sect ay magsisimulang mag-recruit ng mga elite na disipulo sa loob ng isang buwan. Nangyayari lamang ito isang beses bawat 3 taon. Nagtataka ako kung anong uri ng reclusive genius ang matutuklasan ng Saint Sect sa pagkakataong ito. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo na naging sanhi ng pagkatulala ni Alvin bago may ideyang lumitaw sa kanyang isipan. Ang Fire Worship Sect ay magre-recruit para sa mga elite na disipulo makalipas ang isang buwan. At isang beses lang sa 3 taon. Agad na bumilis ang paghinga ni Alvin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na para bang siya ay isang gutom na lobo na nakahanap ng kanyang biktima. Senior Brother Gory. Tumingin si Alvin kay Gory. Nang may sasabihin pa sana siya, pinutol siya ni Gory. Sasamahan kita. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Natarante si Luis nang marinig niya ang mga salita ni na Alvin at Gory. Di nagtagal, nalaman niya mula kay Gory na ang Saint Girl na nawala ay fiancé ni Alvin at ang anak niya ay anak ni Alvin. Natigilan siya, at sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ng mga salita ni na Alvin at Gory. Malinaw na gagamitin ni Alvin ang pagkakataong ito para makapasok sa Fire Worship Sect at binalak ni Gory na samahan siya. Dahil pareho kayong pupunta rin ako, sabi ni Luis kina Alvin at Gory pagkatapos ng sandaling katahimikan. Dati, maaaring naglakbay siya kasama sina Alvin at Gory para sa kaligtasan. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nilang magkasama sa hardin ng damo, itinuring na niya ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng maliit na pangkat na ito. 1891. Ang relihiyon ng Fire Worship Sect ay ang apoy na umaasa sa mga tao upang mabuhay. Sa kanlurang rehiyon ng Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ang Fire Worship Sect ay relihiyon ng mga tao. Tuwing 3 taon, ang Fire Worship Sect ay magre-recruit ng mga elite na disipulo mula sa labas at ito ay naging tradisyon na sa Western Region. Noong ang Fire Worship Sect ay nagre-recruit ng mga elite na disipulo, ito ang magiging pinakaabalang oras sa Western Region. Ito ay dahil, sa panahong iyon, lahat ng Marshall, Dao, at Devil Cultivator na may tiwala sa sarili nilang lakas mula sa bawat sulok ng Western Region ay magdadagsaan ng napakarami at magtitipon sa Fire Worship Sect for Symbol Sanctum upang humanap ng pagkakataong maging disipulo ng Fire Worship Sect. Sa kanilang opinyon, ang pagiging disipulo ng Fire Worship Sect ang pinakamataas na karangalan. Natural, ang Fire Worship Sect ay nag-recruit lamang ng mga elite na disipulo. Hindi lang bastang kukunin nila. Tanging ang nakapasa sa assessment ng Fire Worship Sect ang maaaring makapasok sa Fire Worship Sect at maging isang disipulo. Napakahirap din ng assessment para sa recruitment ng mga elite na disipulo mula sa Fire Worship Sect. Marami ang namatay sa assessment. Gayunpaman, marami pa ring tao ang dumagsa doon at sinamantala na para bang hindi sila natatakot sa kamatayan. Bagaman alam nila ang tungkol sa panganib, direkta pa rin silang nagmarcha patungo dito. Baliw ang mga tao sa Western Region. Sa kalangitan sa itaas ng isang bulubundukin, pinagmamasdan ni Gory ang mga figure na pumasok sa bundok na nauna sa kanya ng maraming tao. Hindi niya napigil ang iklik ang kanyang dila. Hindi mo pa ba napapansin ang pag-iisip ng mga tao sa kanlurang rehiyon? Mahigit 70% ng mga tao rito ay itinuturing ang Fire Worship Sect bilang kanilang relihiyon. Kung maglakas loob kang magsabi ng masama tungkol sa Fire Worship Sect sa harap ng mga taong ito, lalabanan ka nila. Umiling si Luis. Sa loob ng isang buwang ito, nasanay na siya sa hindi pangkaraniwan. Anong mga elite na disipulo ang gusto nilang i-recruit? Napakagandang paraan para sabihin ito. Nagre-recruit lang sila ng mga panlabas na disipulo para sa 4 Symbol Sanctum.
Kung gusto mo talagang makapasok sa Saintland ng Fire Worship Sect at maging tunay na elite na disipulo, kailangan mo pa ring umasa sa sarili mong lakas. Ngumuso si Gory at nagbulong-bulungan dahil sa kawalan ng kasiyahan. Ang ari-arian ng Fire Worship Sect ay nahahati sa dalawang malalaking distrito. Isa sa mga distrito ay ang Fire Worship Sect Saintland na matatagpuan sa isang quasi-celestial grade Saintstone Reserve. Napapaligiran ito ng mayamang heaven and earth spirit energy sa buong taon at ito ang pinakamagandang cultivation place sa Fire Worship Sect. Kahit na sa buong upper province ng Dao Marshall Saintland, ito ay itinuturing na isang top-tier cultivation place. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring makapasok sa Fire Worship Sect. Kung gusto ng isa na makapasok sa Saintland, ang isa ay dapat magkaroon ng permit na inisyu ng Fire Worship Sect's Four Symbol Sanctum. Kadalasan, ang mga nakakuha ng permit ay yaong mga hindi pangkaraniwang malakas na may mataas na likas na talento o namumukod tanging Saint Refinement Masters, Dao Talisman Masters, at Saint Inscription Master. Katulad ng Medicine King na iyon, si Finnegan, na nagpakulong kay Alvin at sa kanyang dalawang kasama. Kung gusto niyang makapasok sa Fire Worship Sect, hindi lang siya agad kukuha ng permit para makapasok sa Saintland, ngunit maaari pa siyang ipatawag at tanggapin ng sect leader ng Fire Worship Sect. Walang kabuluhan ang lakas ni Finnegan sa sect leader ng Fire Worship Sect na nirerango sa tuktok ng Supreme Saint Rangkang. Gayunpaman, ang kanyang tagumpay sa Medicine Dao ay sapat na upang makakuha ng respeto mula sa sect leader ng Fire Worship Sect. Sa kasaysayan ng Fire Worship Sect, maraming tao ang hindi nakakuha ng permiso na makapasok sa Saintland sa buong buhay nila kahit na matagumpay silang naging mga panlabas na disipulo ng Four Symbol Sanctum ng Fire Worship Sect. Batay dito, masasabi ng isa kung gaano kahalaga ang permit sa lupang banal ng Fire Worship Sect. The Four Symbol Sanctum. Nakapagdesisyon na ba kayong dalawa kung saang sanctum kayo pupunta? Tinanong ni Alvin sina Gory at Luis na naglalakbay sa tabi niya nang makita niyang mabilis silang papalapit sa bulubundukin. Nang marinig iyon, nagkatinginan sina Gory at Luis bago sila umiling. Junior brother Alvin, bakit hindi ka magpasya? Sinabi ni Gory kay Alvin, hindi ako pamilyar sa Fire Worship Sect kaya hindi ko alam kung aling sanctum ang pipiliin. Ako rin, tumikim si Luis. Well, wala akong masyadong alam tungkol sa Fire Worship Sect. Napangiti si Alvin nang makita niyang pareho silang nakatingin sa kanya para sa direksyon. Sa loob-loob na isinumpa sila ni Alvin dahil sa pagiging tamad nang makita niya ang mga anticipatory na titig ni Gory at Luis. Gayunpaman, nagpasya pa rin siya para sa kanila sa huli. Kung ganoon, random na pumili tayo ng isa. Paano ang Asher Dragon Sanctum? Asher Dragon Sanctum. Isa ito sa Four Symbol Sanctum sa labas ng Fire Worship Sect. Maliban sa Asher Dragon Sanctum, mayroon ding Vermilion Bird Sanctum, White Tiger Sanctum, at Black Turtle Sanctum. Oo naman. Wala akong tutol. Nang marinig ang desisyon ni Alvin, tumango sina Gory at Luis bilang pagsang-ayon. Hindi mahalaga sa kanila kung aling sanctum ng Four Symbol Sanctum ang kanilang pinasok. Pagkatapos ng lahat sila ay magiging mga alagad ng Fire Worship Sect. Kung ganoon, napagpasyahan na. Tere na sa Asher Dragon Sanctum. Tumango si Alvin. Pinili niya ang Asher Dragon Sanctum dahil may kaugnayan siya sa salitang dragon. Bukod sa ang katunayan na ang mga tao sa kanyang nakaraang buhay ay kilala bilang mga inapo ng mga dragon, maaari rin siyang mag-transform sa isang dragon warrior. Parang may kapalaran siya sa mga dragon. Dahil dito, pinili niya ang Asher Dragon Sanctum. Firmf. 3 bumpkins. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, isang mapagpalang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Halatang nakadirekta sa kanila ang mga salita. Anong sabi mo? Galit na sabi ni Gory habang agad niyang nilinggan ang pinanggalingan ng boses. Doon din inilipat ni Luis ang kanyang atensyon. Si Alvin ay nakasimangot sa kanyang mukha habang inilipat niya ang kanyang atensyon. Sa isang sulyap pa lang ay may nakita siyang binata na mayabang na nakatingin sa kanila. Ang kanyang mga titig habang nakatingin sa kanila ay puno ng pagpapakumbaba na parabang siya ay nakahihigit sa kanila. Siya ay payat at plain looking.
Gayunpaman, ang hitsura ng higit na kahusayan sa kanyang mga mata at ang kanyang magandang pananamit ay nagbigay sa kanya ng hitsura ng isang walang kwentang mayaman na bata. May isang matandang lalaki din na nakatayo sa likuran niya. Nakahawak ang dalawang kamay ng matanda sa likod niya. Sa malayo, parang ordinaryo lang siya. Gayunpaman, alam ni Alvin na imposibleng maging ordinaryo ang matandang ito. Dapat malakas siya. Kung hindi, makikita ni Alvin sa pamamagitan niya. Anong sinabi ko? Ang magandang damit na binata ay tumingin kay Gory at Ninisian. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig na tinawag kitang Bumpkin kanina? I really wonder what Bumpkins like you are doing here. Kung talagang nakapasok ka sa fire worship sect, hindi ka ba magiging kahihiyan sa fire worship sect? Kung ako sa'yo, tatalikod na ako at umalis para hindi ko mapahiya. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, ang kanyang tono ay naging mas mapanukso habang napuno ang kanyang mga mata ng paghamak. Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Ang ekspresyon ni Louis ay naging seryoso rin. Naghahanap ka ng kamatayan. Para naman kay Gory, hindi niya napigilan ang kanyang galit. Sari-saring ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha habang siya ay kumilos. Swoosh! Ipinakita niya ang kanyang lakas na halos nasa intermediate divine saint stage habang ang kanyang enerhiya ay dumaloy patungo sa magandang bihis na binata. Napakahina mo, ngunit talagang naglakas loob kang gumawa ng hakbang laban sa akin. Sa pagharap kay Gory na marahas na sumusugod sa kanya, ngumiti ang magandang bihis na binata ng nakakahiya. He made his move as well as he flicked his hand. Boom! Isang malakas na pagsabog ang tumunog habang nagbanggaan si Gory at ang magandang suot na binata. Malinaw ang resulta ng kanilang banggaan. Pinalipad si Gory. Para naman sa magandang suot na binata, nanginginig lang ang katawan niya saglit bago niya nagawang patatagin ang katawan. Barf! Si Gory na pinalipad ay nagsuka agad ng dugo. Siya ay tumingin lubhang kahabag-habag habang siya ay ipinadala sa paglipad. Nang muli niyang tingnan ang binata na maganda ang pananamit, baka sa mga mata nito ang takot. Hindi niya akalain na ang binatang ito na mukhang isang walang kwentang rich kid ay mas malakas sa kanya. Ganito ba ang Upper Province? Hindi man lang ako may kukumpara sa isang walang kwentang anak mayaman. Bumangon ang kapeitan sa puso ni Gory habang kinu-question niya ang kanyang desisyon na pumunta sa Upper Province. Naghahanap ka ng kamatayan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Louis nang makita niyang nasugatan si Gory. Agad siyang kumilos. Whoosh! Sinisingil niya ang walang kwentang mayaman na bata. Si Louis ay isang intermediate exemplary saint stage powerhouse na ang cultivation base ay halos nasa mastery exemplary saint stage. Para sa kadahilanang ito, ang bilis na ipinakita niya sa kasalukuyan ay hindi maaaring ihambing ni Gory. Hindi lang iyon, sa harap ng bilis ni Louis, maging ang binata na maganda ang pananamit ay walang oras para umiwas. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon niya. Isang huwarang banal na stage powerhouse. Ito na lamang ang natitira sa isipan ng walang kwentang binata. Bagamat nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon, wala man lang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Parang alam niyang protektado siya. Napansin na ito ni Alvin. Don't tell me he's so fearless because of the old man standing behind him. Firmf. Nang makita kung paano halos dama po ang pag-atake ni Louis sa walang kwentang mayaman na bata, isang ungol na naglalaman ng malakas na enerhiya ang tumunog. Bagamat sila ay nakatayo sa malayo, si Alvin ay natakot sa pressure mula sa enerhiya. Mag-ingat ka. Sumigaw si Alvin sa kritikal na sandali. Natuklasan niya na ang matanda na nakatayo sa likod ng walang kwentang mayaman na bata ay banayad na kumilos. Si Alvin ay likas na sumigaw upang bigyan ng babala si Louis. Gayunpaman, huli pa rin siya. Bang! Ang matanda ay tila hindi siya kumibo. Gayunpaman, ang pag-atake ni Louis na malapit nang mapunta sa walang kwentang mayaman na bata ay agad na napawalang bisa. Hindi lang iyon, ngunit may malutong na tunog habang ang katawan ni Louis ay pinalipad din pabalik. Katulad ni Gory, nagsuka rin siya ng dugo. Q Quintessential Saint Stage Powerhouse. Si Louis na pinalipad sa kahabag-habag na paraan ay natakot nang siya ay pinalipad. Imposible para sa isang powerhouse sa tuktok ng exemplary saint stage na masaktan siya sa ganoong kalagayan ng walang anumang babala.
Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Ang kanyang kalaban ay isang quintessential Saint stage powerhouse. Bumungad kay Gory ang takot nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Ano? Natatakot ka na sa wakas? Nang makita ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, nawala ang seryosong ekspresyon sa walang kwentang mayaman habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na nakakatakot. Inutusan niya ang matandang nasa likuran niya, Kuya Deng, patayin mo sila. 1892. Kuya Deng, patayin mo sila. Nang marinig ang mga salita ng walang kwentang mayaman, agad na naging seryoso si Alvin at ang kanyang dalawang kasama. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit ang walang kwentang mayaman na batang ito. Ito ay isang maliit na pagtatalo lamang at hindi siya nagdusa ng anumang pagkalugi, at gayon pa man, gusto pa rin niyang patayin ang mga ito. Tumingin si Alvin sa walang kwentang mayaman na bata habang ang kanyang mga mata ay kumikinang ng husto. Sa kasalukuyan, sinimulan na niyang i-activate ang Sun True Origin sa kanyang katawan. Handa na siyang i-activate ang kanyang Dragon Energy at mag-transform sa isang 9-clawed Dragon Warrior. Hindi lang iyon, ngunit binalak niyang gamitin din ang kanyang Jasper Celestial Sword. Naturally, kahit na ginamit niya ang kanyang Jasper Celestial Sword, hindi siya kumpiyansa na labanan ang matandang lalaki na nasa quintessential Saint stage. Pagkatapos ng lahat, ang Jasper Celestial Sword ay umasa sa Sun True Origin sa kanyang katawan, at ang pagbabagong anyo sa isang Dragon Warrior ay hindi nagbigay ng anumang tulong sa kanyang Jasper Celestial Sword. Maaari lamang siyang umasa sa Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, sa karamihan. Sa tulong ng Elementary Devouring Tactic, ang aking Sun True Origin ay dapat na makaakyat sa isang yugto na malapit sa Mastery Exemplary Saint Stage sa maikling panahon. Kung ang matandang ito ay isang early quintessential Saint stage powerhouse lamang, tiwala akong mapapatay ko siya sa tulong ng Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, kung isa siyang intermediate quintessential Saint stage powerhouse, 30% lang ang tiwala ko na mapapatay ko siya. Kung siya ay isang powerhouse sa Mastery quintessential Saint stage o mas mataas, imposibleng mapatay ko siya. Sa sandaling ito, sari-saring ideya ang tumatakbo sa isip ni Alvin. Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang taong ito ay kailangang mamatay. Nang tingnan ni Alvin ang magandang bihis na binata, lumiwanag sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Kahit na gawin ng matanda ang kanyang hakbang para patayin sila, mapapatay man niya ang matanda gamit ang Jasper Celestial Sword o hindi, gagamitin niya itong walang kabuluhang binata bilang kanyang kalasag. Sa sandaling ito, nagsimulang magpakita ang walang awa na panig ni Alvin. Ikalawang Young Master, nasa labas tayo ng 4 Symbol Sanctums ng Fire Worship Sect. Nang marinig ng matanda ang utos ng walang kwentang rich kid, medyo napakunot ang noo niya. Hindi siya nakagawa ng galaw. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang boses sa binata. Bilang isang quintessential Saint stage powerhouse, maganda ang kanyang paningin kaya napansin na niya ang mga alagad ng 4 Symbol Sanctums na nagpapatrolya sa paligid. Hindi lang iyon, tila napansin na ng mga alagad ang kaguluhan at tinatahak na nila ang kanilang daan. Ang 4 na simbolo ng sanctum ng Fire Worship Sect. Nang marinig ang mga salita ng matanda, bakas ang takot sa mga mata ng batang mayaman. Agad niyang tiningnan si Alvin at ang kanyang dalawang kasamahan bago niya sila kinukutya na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha, kayong 3 bumpkin, bilangin ninyo ang inyong sarili na maswerte. Kung hindi ito ang teritoryo ng 4 Symbol Sanctums ng Fire Worship Sect, namatay na sana kayong lahat ngayon. Hindi lang iyan, pero kung babalaan ko kayo. Ibang mga pagsamba, mas mabuti para sa inyo ang pagsuko. Waldo, tiyak na pahihirapan kayong lahat hanggang sa mamatay kayo. Matapos sabihin ang mga mabangis na salita, ang walang kwentang mayaman na bata na tinatawag na Waldo ay dinala ang matandang lalaki at pinasok ang estate ng Fire Worship Sect's 4 Symbol Sanctums. Kasabay nito, maliban kay Alvin, Gory at Louis ay nakahinga ng maluwag sa paglitas sa sakuna. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Gory ay mabilis na naging malungkot habang siya ay tumingin kay Alvin at ngumiti ng pilit. Junior Brother Alvin, sa tingin mo ba dapat na lang akong masunurin na nanatili sa Lower Province? Ha! Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin mula kay Waldo at sa matandang iyon kay Gory. Bakit?
Noong una, akala ko hindi naman masama ang likas na talento at lakas ko. Gayunpaman, pagkarating namin sa Upper Province, nakulong kami. At ngayon, hindi ko na maikukumpara sa isang walang kwentang mayaman na bata. Dapat bang nanatili na lang akong masunurin sa Lower Province at makipagkompetensya para maging Mansion Master ng Mystical Sky Mansion sa halip? Mapait na ngumiti si Gory. Pakiramdam niya ay napuno ng panganib ang Upper Province. Senior Brother Gory, sigurado akong si Waldo ay may kakaibang background para sa pangahas na kumilos ng mayabang sa Fire Worship Sect's 4 Symbol Sanctums. Dahil dito, hindi mo na kailangang ikumpara ang kasalukuyan mo sa kanya. Kung tutuusin, ang cultivation resources na tinatamasa mo noon ay hindi maihahambing sa kanya. Sa kabilang banda, hindi ka naman malakas. Inaliw ni Alvin si Gory habang umiiling siya. Little brother, tama ka. Si Waldo ang pangalawang anak ng ikalimang elder mula sa Northern Plethora Sect, isang first-rate sect sa hilaga ng Western Region. Mula pagkabata, lumaki siya na may pilak na kutsara sa kanyang bibig. Imposibleng may kumpara sa kanya ang mga taong may ordinaryong background. Sa sandaling ito, isa sa ilang mga tao na nakatayo sa malayo ay nagpapaalala sa kanila na may mabuting layunin. Kung ako sa iyo, susuko ako sa pagpasok sa Fire Worship Sect gaya ng sinabi ni Waldo. Pagkatapos niyang makapasok sa Fire Worship Sect, bukod pa sa pagkakaroon ng powerhouse na nagpoprotekta sa kanya, ang kanyang kuya ay isa ring alagad ng Fire Worship Sect. Sinasabi na ang kanyang kuya ay nakapasok na sa Saintland at naging isang tunay na elite na disciple ng Fire Worship Sect. Siya. Di nagtagal, binalaan ng isa pang tao si Alvin at ang kanyang dalawang kasama. Hindi lang iyon, ngunit kapag nakarating na kayong lahat sa 4 Symbol Sanctums, hindi tulad ng pipiliin ninyo ang sanctum na gusto ninyo. Maghihiwalay ang lahat. Kailangan ninyong pumunta sa kung saang sanctum kayo padadalhan. Marahil, maswerte kayong lahat na may padala kayong 3 o 2 sa iisang sanctum. Sa wakas ay nalaman ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama kung bakit tinawag silang bumpkin ni Waldo kanina. Gayunpaman, dahil ang sitwasyon ay tumaas sa lawak na ito ay hindi na mahalaga. Ilang sandali pa ay umalis na ang ilang manunood. Tanging si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ang naiwan sa lugar na ito. Sa malayong langit, ang mga nagpapatrulyang disipulo mula sa 4 Symbol Sanctums ay umalis na rin nang makita nilang hamina na ang kaguluhan. Kaya talagang anak siya ng isang elder mula sa first-rate na puwersa ng Upper Province. To think I doubted myself because of him. Come to think of it, I was really behave ridiculously. Tinuya ni Gory ang kanyang sarili. Ganun pa man, kumpiyansa na kumikinang ang mga mata niya. Hanggat nakapasok siya sa Fire Worship Sect, tiwala siyang matatalo niya si Waldo at year-ocon siya sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng lahat, si Waldo ay lumaki na may pilak na kutsara sa kanyang bibig, ngunit hindi siya mas malakas kaysa sa kanya. Junior Brother Alvin, Palace Master Brooks, pumunta tayo sa 4 Symbol Sanctums. Sinenyasan ni Gory sina Alvin at Palace Master Brooks na umalis. Nanguna siya at tumalon sa hanay ng mga bundok na parabang na-inject siya ng boost. Sa sandaling ito, sabik siyang sumali sa Fire Worship Sect sa lalong madaling panahon at gamitin ang resources ng Fire Worship Sect para mabilis na tumaas ang kanyang lakas. Saka lang niya maaabutan si Waldo at malalampasan siya. Sa kasalukuyan, ang kanyang numero 1 layunin ay magtrabaho ng husto at malampasan si Waldo. Naunawaan ni Alvin ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman, bago siya humabol hanggang kay Gory, tumingin muna siya kay Lewis at sinabing, Palace Master Brooks, ang Fire Worship Sect ay tila mas mapanganib kaysa sa naisip namin. Marahil, ikaw. Ano? Pareho kayong hindi natatakot na mga binata, don't tell me natatakot itong matandang ito. Pinutol ni Lewis si Alvin. Natural, alam niya kung ano ang gustong sabihin ni Alvin. Papayuhan niya si Lewis at hihilingin sa kanya na umalis. Sa sandaling matapos magsalita si Lewis, hindi na niya hinintay ang tugon ni Alvin habang lumipad siya upang habulin si Gory. Ngumiti si Alvin ng mapait. Alam niyang naubusan siya ng hininga. Agad din niyang hinabol ang mga ito. Ito ba ang Black Turtle Sanctum ng 4 Symbol Sanctums? Matapos dumaan sa hanay ng mga bundok, ang unang pumasok sa paningin ni Alvin ay isang kahabaan ng mga gusali.
Habang pinagmamasdan niya ang mga gusaling ito, natuklasan niyang may apoy na nakasindi sa ibabaw ng lahat ng mga gusali. Hindi lamang iyon, ngunit maliwanag na ang mga apoy na ito ay espesyal na inayos upang mabuo ang hugis ng isang napakalaking black turtle. Ang Four Symbol Sanctum ng Fire Worship Sect ay magre-recruit ng grupo ng mga disipulo kada 3 taon. Sa nangyari, ang Black Turtle Sanctum na ang mag-host ng mga taong dumating para lumahok sa recruitment. Matapos magtipon ng lahat ng dumating para lumahok sa recruitment sa Black Turtle Sanctum, ang mga tao mula sa Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, at Vermilion Bird Sanctum ay darating din para mag-recruit ng ilan sa mga kalahok. Pipiliin nila ang mga recruit at ibabalik sila sa kanilang mga sanctum para sumailalim sa assessment. Ang mga pumasa lamang sa pagtatasa ang magiging mga alagad ng sanctum. Ito ang dahilan kung bakit natipon ang lahat ng mga kalahok sa Black Turtle Sanctum. Ang daming tao. Pagkarating ni Alvin at ng kanyang dalawang kasama sa Black Turtle Sanctum, nakita nila ang dagat ng mga tao sa harap nila. Mayroong hindi bababa sa ilang libong mga tao. Si Alvin at ang kanyang dalawang kasama ay hindi mahalata sa gitna ng dagat ng mga tao. Gayunpaman, may mga nakapansin pa rin sa kanila. Sok-sok. Mukhang 3 kayong mga bumpkins ay hindi susuko hanggat hindi nawawala ang lahat ng pag-asa. Sana 3 sa inyo ang magpakita ng magandang palabas at makapasa sa assessment ng Four Symbol Sanctums para maging mga laruan ko kayo. Sa oras na yun, paglalaroan ko kayo at dahan-daang pahihirapan kayong lahat hanggang sa mamatay. Nakangiting sabi ni Waldo habang dinadala niya ang matanda at humarap kay Alvin at sa kanyang dalawang kasama. Ang kanyang tono ay napuno ng pagmamataas at pagmamataas. Nang matapos siyang magsalita, kumikinang pa ang mga mata niya na may intensyong pumatay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Gory. Malamig na kuminang ang mga mata ni Luis. Idiot. Si Alvin ay naglabas ng isang salita ng walang pakialam sa hindi nagmamadali o mabagal na paraan. Matalas ang kanyang salita. Nang marinig ang salita ni Alvin, nakaramdam sina Gory at Luis ng kagalakan at kasiyahan. Gayunpaman, nakaramdam sila ng kaunting pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Pareho silang agad na lumapit kay Alvin habang nakatingin sila sa matandang nakatayo sa likod ni Waldo na may bakas ng takot sa kanilang mga mata. Gaya ng inaasahan, sa sandaling ang mga salita ni Alvin ay lumabas sa kanyang bibig, ang ekspresyon ng matanda ay naging seryoso habang ang kanyang mga tingin ay naging kasing matalim ng kutsilyo. You actually dare to call me idiot? Kasabay nito, si Waldo na natigilan sa pang-iinsulto ni Alvin ay nanambalik sa kanyang katinoan. Tinitigan niya si Alvin na para bang nakakita siya ng multo. Matagal na siyang nabubuhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na tinawag siyang tulala sa kanyang mukha. Hinahanap mo ang kamatayan. Nagalit si Waldo pagkatapos ng ilang sandali ng kawalan ng imak. Isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay ang bumungad sa kanyang mga mata habang ang kanyang katawan ay umuusad pasulong para sisingilin si Alvin na parang bugzo ng hangin. Agad na ginamit ng matandang nasa likuran niya ang kanyang lakas para ikulong sina Gory at Luis sa lugar para pigilan silang tulungan si Alvin. Para naman kay Alvin, dahil napakabata niya, hindi inakala ng matanda na siya ay katapat ng kanyang young master. Malamig na ngumiti si Alvin at akmang lalaban kay Waldo nang may dumagundong na boses sa itaas ng Black Turtle Sanctum, dahilan para tumahimik ang buong lugar. How dare you? Kasabay nito, isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa pagitan nina Alvin at Waldo nang wala saan at sumabog ng walang babala. 1893. Boom! Kahit na ang enerhiya na sumabog sa pagitan nina Alvin at Waldo ay nakakatakot, ito ay napaka-banayad, lalo na kay Alvin na hindi pa nakakagalaw. Para sa kadahilanang ito, si Alvin ay napaatras lamang ng ilang hakbang nang walang anumang pinsala. Sa kabilang banda, ang enerhiya ni Waldo na tumatama kay Alvin, ay bumangga sa nakakatakot na enerhiya na iyon, na nagdulot sa kanya ng malaking pinsala mula sa backlash. Siya ay ipinadala sa paglipad sa malayo. Barf! Habang pinalipad siya, nanginginig ang mga laman loob ni Waldo habang samuka siya ng isang subo ng dugo. Tumalsik ito sa langit na parang maitim na pulang rosas. Nanginginig habang naglalabas ng napakalaking subo ng dugo. Ikalawang young master.
Ang matandang lalaki na sumusunod kay Waldo ay hindi na nag-abala kay Gory at Louis. Agad siyang lumipad palabas at tinulungan si Waldo na patatagin ang kanyang katawan. Whoosh! Kasabay nito, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, isang matandang lalaki na may malaking katawan ang lumitaw sa malapit. Nakasuot siya ng puting mahabang damit na may bird ng nagninangas na black turtle. Matibay at matangkad ang kanyang katawan. Para siyang matibay na tore habang nakatayo doon. Kasabay nito, maraming tao ang humihingal habang ang iba ay bumulalas. Ito ay isang Silver Flame Elder. Ang puting damit na suot ng matibay na matanda ay may burden ng apoy at isang black turtle na kulay silver. Ito ay lumitaw lalo na kapansin-pansin. Ito rin ang trademark ng Silver Flame Elder ng Fire Worship Sect. Ang mga elder sa Fire Worship Sect ay nahahati sa tatlong magkakaibang rank. Sila ay Bronze Flame Elders, Silver Flame Elders, at Golden Flame Elders. Sa tatlong ito, ang Golden Flame Elders ang may pinakamataas na posisyon at sila ang mga elite na mataas na opisyal sa Fire Worship Sect. Sa Black Turtle Sanctum, tanging ang Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum ay isang Golden Flame Elder. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kabihira ang isang Golden Flame Elder. Pinatunayan nito kung gaano pambihira ang posisyon sa Fire Worship Sect. Ang Silver Flame Elder ay sumunod sa Golden Flame Elder. Sa Black Turtle Sanctum, mayroong kabuoang 5 Silver Flame Elders, at bawat isa sa kanila ay isang elite powerhouse sa Black Turtle Sanctum. Lahat sila ay malalakas na powerhouse na nakapasok na sa Saint Celestial Stage at nirerango sa top 300 ng Supreme Saint ranking. Kung gusto ng isa na maging Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect, dapat tuparin ng isa ang dalawang kondisyon. Una, dapat maging tapat ang isa sa Fire Worship Sect. Pangalawa, ang isa ay dapat na nirerango sa nangungunang 300 ng Supreme Saint ranking. Ang pinakamahalagang kondisyon ay ang pangalawa. Batay dito, masasabi ng isa kung gaano kalakas ang isang Silver Flame Elder. Sa gitna ng mga tao, isang nakakatanghaliang gulang na lalaki na nakadamit tulad ng isang scholar ay time na nagsabi, batay sa kanyang malaking katawan, kung hindi ako nagkakamali, itong Silver Flame Elder ay si Elder Shelton mula sa Black Turtle Sanctum. Si Elder Shelton. Maraming tao ang agad na nagsimulang mag-usap sa mahinang boses. Si Elder Shelton ay nirerango sa ika-173 na pwesto sa Supreme Saint ranking. Kahit nasa 5 Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, ang kanyang lakas ay nasa top 3. Hindi ako makapaniwala na personal na lumabas si Elder Shelton. Mukhang may problema ang 2 taong ito ngayon. Si Elder Shelton ay sikat sa pagiging mainitin ng ulo. Kung iisipin, talagang naglakas loob silang lumaban sa Black Turtle Sanctum. Para itong humihingi ng gulo. Habang nag-uusap ang mga tao sa kanilang sarili, marami sa kanila ang tumingin kina Alvin at Waldo na may bakas ng awa sa kanilang mga mata. Ha! Parang pamilyar ang taong iyon. Hindi ba siya ang pangalawang anak ng ika-5 matanda mula sa Northern Plethora Sect? Di nagtagal, may nakakilala kay Waldo. Ang pangalawang anak ng ika-5 matanda mula sa Northern Plethora Sect. Maraming tao ang agad na lumipat ng atensyon kay Waldo. Nakilala agad ng ilan sa mga nakakita sa kanya noon kung sino siya. Siya talaga. Waldo, ang pangalawang anak ng ika-5 elder mula sa Northern Plethora Sect. Sinasabi na si Elton, ang ika-5 elder ng Northern Plethora Sect, ay matalik na kaibigan ni Argus, ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Parami ng parami ang nagsimulang tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Natural, narinig din ni Alvin ang talakayan. Bahagyang napasimangot ito dahil sa pagtibok ng puso niya. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Gory at Louis, sa kabilang banda, ay naging ganap na seryoso. Sa kanilang opinyon, bilang isang Silver Flame Elder mula sa Black Turtle Sanctum, si Elder Shelton ay dapat nakakampi ni Elder Argus. Kasabay ng katotohanang mas malakas si Argus kaysa sa kanya, kailangan din niyang isaalang-alang ang reputasyon ni Argus. Not to mention Argus and Waldo's father were best friends. Si Elder Shelton ay malamang na nasa panig ni Waldo.
Ang lahat ng naruroon sa eksena, kabilang si Waldo, ay inakala na ang Silver Flame Elder na ito, si Shelton, ay papanig sa kanya, ngunit sa gulat ng lahat, pinandilatan niya ng mata si Waldo at galit na sinabi, sa tingin mo ay talagang naglakas loob kang kumilos sa Black Turtle Sanctum. Napakatapang mo. Habang tumutunog ang kanyang boses, isang alon ng kahangahangang soundwave at aura ang bumalot kay Waldo, na naging dahilan para lalo siyang nasugatan. Muli, samukha siya ng isang subo ng dugo habang namumutla ang kanyang mukha. Isang bakas ng kakilakilabot ang agad na lumitaw sa mga mata ni Waldo. Ang Shelton na ito ay talagang hindi nagpakita ng anumang konsiderasyon para kay Elder Arges. Marahil, hindi niya narinig ang usapan sa paligid at hindi niya alam kung sino siya. Kasabay nito, isang kaguluhan agad ang naganap. Walang umasa na si Shelton ay gagawa ng hakbang laban kay Waldo. Ito ay ganap na lampas sa kanilang mga inaasahan. Ano ang nangyayari? Pinarusahan nga ni Elder Shelton si Waldo. Hindi ba niya kilala kung sino si Waldo? Siguro hindi narinig ni Elder Shelton ang aming talakayan at hindi niya alam kung sino si Waldo. Kung hindi, kahit na wala siyang pakialam sa ama ni Waldo, kailangan pa rin niyang isaalang-alang si Elder Arges. Palagay ko rin. Ang karamihan ng tao ay nag-usap sa kanilang sarili at nakarating sa kanilang sariling conclusion. Sina Alvin, Gory, at Louis ay nagbahagi ng kaparehong kaisipan gaya ng iba. Ang matandang lalaki sa tabi ni Waldo ay may parehong iniisip sa lahat. Akala niya ay hindi alam ni Shelton ang pagkakakilanlan ni Waldo kaya agad niyang pinaalalahanan siya sa pagsasabing, Elder Shelton, ito ang pangalawang Young Master Waldo, ang pangalawang anak ng ikalimang Elder, Elton, ng Northern Plethora Sect. Patuloy niyang sinabi kung sakaling hindi alam ni Shelton ang relasyon ni Elder Arges at ng kanilang ikalimang Elder, si Elder Arges mula sa sanctum ng iyong sekta ay ang pinakamatalik na kaibigan ng aming ikalimang Elder. Sigurado akong narinig mo rin ito, Elder Shelton. So ano? Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang ekspresyon ni Shelton ay nanatiling hindi nagbabago kahit narinig niya ang mga salita ng matanda. Walang pakialam niyang sinabi, kahit sino ka man, kailangan mo pa ring sundin ang mga alituntunin ng Black Turtle Sanctum. Kahit na ito ay biolohikal na anak ni Elder Arges, hindi rin ako magpapakita ng anumang awa kung lalabagan niya ang mga alituntunin ng Black Turtle Sanctum, lalo na ang anak ng kaibigan ni Elder Arges. Naniniwala ako na kung si Elder Arges ay sumasang-ayon din sa akin, pati na rin siya. Ang katwiran ni Shelton ay nagulat sa maraming tao. Mukhang mabuting tao si Elder Shelton, bulong ni Gory habang nakahinga siya ng maluwag. Tumango si Louis. Napatingin si Alvin kay Shelton. Nawala ang mga bakas ng pangamba sa kanyang mga mata, at napalitan iyon ng paghanga. Isantibi ang lahat, ang katwiran lamang ni Elder Shelton ay nakakuha na ng kanyang paggalang. Tama si Elder Shelton. Sa sandaling ito, isa pang sinaunang tinig ang umalangaw-ngaw sa hangin at nakatawag ng atensyon ng mga tao. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng karamihan, lumitaw ang isang payat na matandang lalaki. Ang matandang ito ay nakasuot ng kaparehong damit ni Shelton. Isa rin siyang Silver Flame Elder. Nang makita ang taong ito, nagliwanag ang mga mata ni Waldo habang siya ay tumawag, malinaw na nagulat, Uncle Arges. Lahat ng naruroon sa eksena ay agad na nanumbalik sa kanilang katinoan. Ang Silver Flame Elder na ito ay walang iba kundi si Arges mula sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect. Si Arges din ang pinakamakapangyarihang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum. Mula nang lumitaw si Arges, nanatiling neutral ang kanyang ekspresyon. Walang ekspresyon ng saya o galit. Bagamat narinig niya ang pagbati ni Waldo, tumingin lang siya sa kanya nang walang pakialam at hindi siya pinansin. Kumunat ang noo ni Waldo nang makita ito. Dati, si Uncle Arges ay hindi naging ganito kalamag sa kanya. Little Wo, huwag kang mag-alala. Titiyakin ni Uncle Arges na kontento ka sa kinalabasan ng pangyayari ngayon. Medyo nalungkot si Waldo sa kanyang puso nang may tumunog na boses sa kanyang tainga. Masasabi niyang kay Arges ang boses. Ang maitim na ulap sa kanyang puso ay naglaho kaagad at napalitan ng excitement. Si Uncle Arges ay nasa kanyang tabi kahit na ano. Elder Shelton, gaya nga ng kasabihan, kailangan ng dalawa para mag-away.
Pinarusahan mo si Waldo, hindi ba oras na para parusahan mo ang kabilang partido? Tanong ni Arges habang nakatingin kay Shelton. Nang matapos siyang magsalita, agad siyang lumingon kay Alvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay nang tumingin siya kay Alvin, na naging sanhi ng pakiramdam niya na tila siya ay tinutukan ng isang makamandag na ahas. Kasabay nito, kilabot ang bumungad sa kanya. Gusto akong patayin ni Arges. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Alvin kung gaano siya walang muwang. Akala niya si Arges ay kasing tuwid ni Shelton nang marinig niya ang mga salita ni Arges kanina. Gayunpaman, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, maliwanag na iba si Arges kay Shelton. Elder Arges, si Waldo lang ang gumawa ng hakbang. Kumunat ang noo ni Shelton. Hindi siya gumawa ng hakbang laban kay Alvin kahit sinabihan siya ni Arges. Ang lakas na pinakawalan niya kanina sa pagitan nina Alvin at Waldo ay nagkaroon ng ibang gamit bukod sa pagpapahinto sa laban. Napatunayan kung sino ang unang gumawa ng hakbang. Ang sino mang nag-activate ng kanilang mga enerhiya ay sa halip ay masasaktan ng kanyang alon ng enerhiya. Kanina, si Waldo lang ang nasugatan. Si Alvin ay nanatiling hindi nasaktan. Nangangahulugan ito na si Waldo lamang ang lumabag sa mga panuntunan ng Black Turtle Sanctum. Dahil dito, hindi niya binalak na parusahan si Alvin. Elder Shelton, kasasabi ko lang na kailangan ng dalawa para mag-away. Dahil hindi mo siya mapaparusahan, ipaubaya mo na sa akin ang bagay na ito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Arges nang marinig niya ang mga salita ni Shelton. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampes ito sa direksyon ni Alvin. Boom! Agad na nanginig ang hangin at isang malawak at nakakatakot na enerhiya ang sumugod patungo kay Alvin. Sa isang kisap lang ng mata, naramdaman ni Alvin na para siyang nasasakal. Ang enerhiyang dumaan sa kanya ay lubhang nakakatakot. Ikinulong siya nito sa pwesto. Hindi siya makagalaw. Hindi. Naningkit ang mga mata ni Alvin nang lumitaw sa kanyang mukha ang isang ekspresyon ng ayaw. Siya ay 100% tiyak na siya ay mamamatay kapag ang alon ng enerhiya na ito ay dumapo sa kanya. 1894. Nangyari ang lahat sa isang iglap lang. Walang inaasahang gagawa si Arges ng isang pagpatay na hakbang laban kay Alvin. Elder Arges. Hindi rin sumagi sa isipan ni Shelton na si Arges ay gagawa ng isang napakasamang hakbang. Bumungad sa kanya ang takot nang agad siyang kumilos para pigilan si Arges. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay bahagyang mas mahina kaysa kay Arges, kasama ang katotohanang si Arges ang gumawa ng unang hakbang, nagawa lamang niyang harangan ang kalahati ng enerhiya ni Arges habang ang kalahati naman ay dumapo kay Alvin. Bang! Sa kabila ng lakas ng enerhiya na nabawasan ng kalahati, isa pa rin itong critical na hit kay Alvin. Nang dumapo ito sa kanya, agad siyang nakaramdam ng kirot sa puso. Napakasakit na muntik na siyang mawala ng malay. Hindi. Hindi ako mahimatay. Hindi ako mahimatay. Ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas upang manatiling may kamalayan. Nang medyo humina na ang sakit ay napagtagumpayan niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Matapos niyang gamitin ang Sun True Origin para gumaling ng kaunti sa kanyang sugat, sa wakas ay nakahinga si Alvin. Kasabay nito, tumingin siya kay Shelton at sinabing may pasasalamat, "Salamat, Elder Shelton, sa pagligtas sa akin." Buhay pa siya. Si Arges man ang umatake kay Alvin o si Shelton ang nagligtas sa kanya, pareho silang nagulat nang makita nilang nakaligtas si Alvin. Paano ito posible? Baka sa mukha ni Arges ang kawalan ng paniwala. Alam niyang malinaw kung gaano karaming puwersa ang ginamit niya. Ang kanyang strike kanina, kahit na ang puwersa nito ay nabawasan sa kalahati, ay sapat na upang patayin ang sinumang tao na martial, Dao, at devil cultivator sa ibaba ng Saint Celestial Stage. Gayunpaman, hindi namatay ang binata na nakasuot ng lila. Napuno siya ng kawalang paniwala at gayon din si Shelton. Bagamat nagawa niyang harangin ang kalahati ng welga ni Arges, sapat na ang natitirang kalahati ng puwersa para pumatay ng isang taong martial, Dao, at devil cultivator sa ibaba ng Saint Celestial Stage. Huwag mong sabihing hindi siya tao. Agad na pinalawak ni na Arges at Shelton ang kanilang divine consciousness at sinisiyasat ang buong katawan ni Alvin, tinitiyak na siya ay tao.
Imposible para sa isang tao sa ibaba ng Saint Celestial Stage na makatiis sa welga kanina at mabuhay. Gayunpaman, pagkatapos nilang mag-imbestiga, malinaw na si Alvin ay tao. Tao nga siya, pero bakit ang lakas ng katawan niya? Napansin din nilang dalawa kung gaano abnormal ang lakas ng katawan ni Alvin. Ito ay sa punto na ito ay maihahambing sa katawan ng isang ordinaryong Divine Saint Stage na mabangis na hayop o ang tunay na anyo ng isang Divine Saint Stage Saint Body. Sa kanilang opinyon, ito ay isang bagay na hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, ang katotohanan ay inilatag sa harap ng kanilang mga mata. Hindi nila kayang pabulaanan ang katotohanan. Napagpasyahan lamang nila na si Alvin ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagkikita. Kung hindi, imposibleng maging ganoon kalakas ang kanyang katawan. Kung ang aking katawan ay bahagyang mahina, ako ay namatay mula sa welga na iyon. Alam na alam ito ni Alvin. Siya ay nakaligtas lamang dahil sa kanyang matigas na katawan. Kanina, nang ilock ni Argus ang kanyang katawan sa lugar gamit ang kanyang aura, hindi lang siya makagalaw, ngunit mahirap para sa kanya na pakilusin din ang Sun True Origin sa kanyang katawan. Sa ganoong sitwasyon, imposible para sa kanya na mag-transform sa isang Dragon Warrior. Bagamat hindi namatay si Alvin, dumanas siya ng matinding pinsala. Hindi bababasa, ang kanyang pinsala ay mas mabigat kaysa sa pinsala ni Waldo. Masyadong mabangis ang welga ni Elder Argus kanina. Kung hindi kumilos si Elder Shelton kanina, namatay na ang binatang ito. Tama. Sa paghusga sa kanyang pinsala, makikita mo kung gaano kakilakilabot ang welga ni Elder Argus. Bagamat nagawa ni Elder Shelton na harangin ang kalahati ng welga, ang natitirang puwersa ay halos mapatay din siya. Sa palagay ko ay nasa panig ni Waldo si Elder Argus. Ito ay dapat asahan. Pagkatapos ng lahat, si Waldo ay anak ng kanyang matalik na kaibigan. Nabawi ng madla ang kanilang katinoan nang magsimulang umugang muli ang kapaligiran. Nang tumingin sila kay Argus, may bakas ng pangamba sa kanilang mga mata. Noong siya ay nagpakita kanina, siya ay kumilos ng mapagbigay at walang kinikilingan. Gayunpaman, napagtanto ng kanyang aksyon na hindi lahat ng Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum ay katulad ni Shelton. Muntik na akong mamatay kanina. Wala akong away kay Argus, pero dahil sa maliit na alitan ko kay Argus, gusto niya talaga akong patayin. Itinaas ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin kay Argus na nakatayo sa malayo. Makikita ang galit sa kanyang mga mata. Naramdaman ng titig ni Alvin, sinulyapan lang siya ni Argus nang walang pakialam bago siya tumalikod at hindi pinansin. Bagamat abnormal na malakas ang katawan ni Alvin, sa mga mata ni Argus, para lang siyang langgam na madali niyang matapakan. Kung hindi nakialam si Shelton kanina, namatay na sana si Alvin. Lian. Nang makita ni Alvin si Argus na hindi siya pinapansin, ang apoy ng galit ay lalong sumibol sa kanyang puso. Kinasusuklaman niya si Argus. Kung mas malakas siya kaysa kay Argus, papatayin na sana niya ito sa sandaling ito kahit na ang ibig sabihin nito ay masaktan ang Fire Worship Sect at hinabol ng mga ito. Sa kasamaang palad, kahit na ginamit niya ang Jasper Celestial Sword at ilabas ang lahat ng kanyang lakas, imposible para sa kanya na patayin si Argus ngayon. Dahil dito, natitiis lang niya ito. Titiisin niya ito at maghihiganti sa hinaharap. Junior Brother Alvin, okay ka lang ba? Sa sandaling ito, si Gory na nanumbalik ang kanyang katinoan ay tumingin kay Alvin na may nag-aalalang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ganito kawalanjiya si Argus. Gusto talaga niyang patayin si Alvin, isang taong hindi pa nakapasok sa Fire Worship Sect. Tumingin din si Lewis kay Alvin. Bagamat wala siyang sinabi, baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Kuya Argus, kahit siya ang may kasalanan, hindi naman sa puntong siya ay karapat-dapat na mamatay, di ba? Malamig na tanong ni Shelton habang nakatingin kay Argus na may malungkot na ekspresyon habang nakatingin ang lahat. Of course, he doesn't deserve to die. Kanina, I had accidentally used too much force. It was not my intention to do so. At saka, buhay siya, di ba? Walang pakialam na sagot ni Argus na nakaharap sa tanong ni Shelton. Nang marinig ni Shelton ang walang hiyang mga salita ni Argus, siya ay natahimik. Hindi lang si Shelton. Lahat ng naruroon sa eksena ay wala ring imak.
Hindi sumagi sa kanilang isipan na nakapagsalita si Elder Argus ng may kumpiyansa kahit na malinaw na nagsisinungaling siya. Ang kanyang aksidenteng gumamit ng sobrang lakas. Buhay pa ako. Muling naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na ganito kawalan si Argus. Halatang gustong patayin siya ni Argus, ngunit tumanggi siyang aminin ito. Dahil pareho kayong naparusahan, ang bagay na ito ay maaaring ituring na nalutas na. Sumulyap si Argus kay Alvin nang walang pakialam bago tumingin kay Waldo na kumunat ang noo nang marinig ang kanyang mga salita. Sa susunod na sandali, ipinadala niya ang kanyang boses kay Waldo. Nang marinig ni Waldo ang kanyang voice transmission, agad na nawala ang kanyang pagsimangot. Mabilis niyang tiningnan si Alvin na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Elder Shelton, wala kang anumang pagtutol, tama? Tanong ni Argus habang nakatingin kay Shelton. Umiling si Shelton. Dahil ang usapin ay umabot na sa yugtong ito. Ano pa ang masasabi niya? Bukod dito, pinarusahan na niya ang tunay na karapat-dapat dito. Elder Argus. Nang umiling si Shelton, tumingin si Waldo kay Argus bago ito time na nagsabi, ngayon, gusto kong maglabas ng death duel. Sana ay maging saksi ka sa death duel na ito sa pagitan namin at niya. Duel ng kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Waldo, ang lahat ay likas na lumingon kay Alvin bago sila tumingin kay Waldo. Nakita nilang halos gumaling na ang pinsala ni Waldo habang si Alvin ay nasugatan pa rin hanggang sa mapatla pa rin ang kanyang mukha. Walang hiya talaga si Waldo. Maraming tao ang nagsimulang sawayin sa mahinang boses. Sa sandaling ito, alam nilang lahat kung kanino gustong magbigay ng death duel si Waldo. Hiniling pa niya kay Argus na maging saksi niya. Hindi na nila kinailangan pang gamitin ang kanilang utak para malaman na ang kanyang target ay si Alvin na kalahating buhay na lang ang natitira matapos masugitan ni Argus. Walang hiya. Walang hiya. Huwag mong sabihin gusto ni Waldo na magkaroon ng hindi patas na laban. Tumahimik ka. Hindi ito nakalagay sa bato. Kahit na maglabas si Waldo ng death duel, kailangan pa rin niya ang pahintulot ng kanyang kalaban. Kung tumanggi ang kanyang kalaban, isantabi si Waldo, kahit si Argus ay hindi mahawakan ng binatang ito. Nag-usap-usap ang karamihan. Hindi nila akalain na tatanggapin ni Alvin ang death duel invitation ni Waldo. Sa kanilang opinyon, isantabi kung si Alvin ay katapat ni Waldo noong hindi siya nasaktan, maliban kung gusto niyang mamatay, imposible para kay Alvin na kasalukuyang malubhang nasugatan na tanggapin ang death duel invitation ni Waldo. Gusto mo akong maging saksi? Siyempre, kaya ko. Sumangayon kaagad si Argus bago siya nagtanong, kanino mo gustong magbigay ng death duel? Sa harap ng tanong ni Argus, agad na inilipat ni Waldo ang kanyang mga mata kay Alvin. Basura ka. Naglakas loob ka bang makipag-death duel sa akin? Bagamat inaasahan na ng lahat ng naruroon na ibibigay ni Waldo ang duel ng kamatayan kay Alvin, nang makita nilang naglalabas siya ng duel ng kamatayan at tinawag siyang basura, hindi nila maiwasang sampin siya sa loob dahil sa pagiging walang hiya. May mga tao rin na nagmura ng malakas. Paano magkakaroon ng walang hiyang tao sa mundong ito? At kasama dito si Gory. Junior Brother Alvin, huwag mo siyang pansinin. Ang hanggal na iyon ay naglakas loob lamang na maglabas ng death duel kapag nasugatan ka. Sinabi ni Gory kay Alvin. Nag-aalala siyang tatanggapin ni Alvin ang death duel invitation. Paglingin mo ng maayos ang iyong sugat. Hindi mo kailangang ganap na pagalingin ang iyong mga sugat, ngunit pagalingin ito ng kaunti. Kung gayon magiging madali para sa iyo na patayin siya. Sabi ni Lewis. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng maingat na mga mata ng karamihan, si Alvin ay nanliit kay Waldo habang nagtanong ito sa bahagyang paos na boses, kakabigay mo lang ba sa akin ng death duel invitation? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.